Anong ginagawa ni Xiaoyu dito? Naku, Yiwang, pinuntahan ka ng aming Xiaoyu. Talagang napakaswerte namin. Xiaoyu. Tita, nandito rin kayo. Ang laki ng pagkakataon, di ba? Hindi ba't si Xiaoyu yun? Kasintahang construction worker? Ay, mali. Si Xiaoyu ay magiging babae ko na. Kung may utak ka, umalis ka na. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Fang Yichen. Hiwalayan na tayo. Hiwalay? Magpapakasal na tayo. Bakit? Bakit tayo maghihiwalay? Ito ang 30,000 piso na dowry. Kakaipon ko lang. Kasintahan na ako ni Jiwang ngayon. Yang kaunting dowry mo. Ayaw ko yan. Ganito lang kaliit na halaga. Gusto mong pakasalan ang aming Xiaoyu. Panaginip lang yan. Si Iwang, bilyonaryo. Anong ihahambing mo kay Iwang? Suyu. Talaga bang dahil sa pera? Pakakasalan mo itong si Iwang. Kung hindi sa kanya, saan? Sa'yo ba? Kunin mo na yung sira-sirang card mo. Ang pakakasalan ko ay isang lalaking kayang magbigay sa akin ng magarang buhay, si Jiwang. Hindi isang mabuting lalaki tulad mo. Magkano ba ang kayang ibigay niya sa'yo? Kaya ko rin. Tama ba ang narinig ko? Ikukumpara mo ang yaman mo kay Wang Xiao. Di na kaya magpanggap, no? Di mo ba naisip-isip? Isa kang trabahador sa konstruksyon. Ano ang ipanghahambing mo kay Wang Xiao? Si Wang Xiao. Sa mga ari-arian pa lang sa Jiang Province, daan-daang unit na ang meron siya. Tingnan mo ang sarili mo. Libo-libo lang ang sahod mo sa isang buwan. Wala kang kahit anong pagkakatulad sa isang tunay na lalaki. Wala kang kinabukasan. Hoy, ikaw. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na lalaki. Kapag pumayag si Xiaoyu na pakasalan ako, pwedeng isa pang Panamera ang idagdag ko. Ganito kalaki ang halaga. Hindi mo yan makikita sa buong buhay mo, di ba? Ay naku, ang kanyang klase. Paano makakapantay sa'yo, Wang Xiao? Sa tingin ko, ikaw. Humanap ka na lang ng magandang babae at mamuhay ng maayos. Ang anak kong si Xiaoyu ay hindi magpapakasal sa'yo. Suyu. Ang 5 taon nating pagsasama. Nasusukat ba yan ng pera? Fang Yichen. Ano naman ang 5 taon? Ang pakakasalan ko ay isang lalaking, katulad ni Wang Xiao. Ikaw naman. Mabuti kang tao. Di mo kayang pantayan kahit kuko, ni Wang Xiao. Kapag kasama kita sa labas, nahihiya ako para sa'yo. Tama na, Xiaoyu. Isa lang siyang manggagawa. Sayang lang ang oras sa kanya. Huwag mo na siyang pahirapan. Sa tingin ko, ayaw lang niyang makipaghiwalay sa'yo. Nagpapalipas lang ng oras. Tama ka, Ginoong Wang. Bakit hindi ka pa umalis? Gusto mong makita ng personal, ang bigay sa akin ni Ginoong Wang, hindi ba? Hoy, ipapakita ko sa iyo ngayon. Ito ang black card ng Noxen Bank. May limit itong 3 milyong piso. Pwedeng-pwede itong gamitin ni Xiaoyu. Ito ang pagkakaiba natin. Hindi ba't pareho ito ng card na binigay sa akin ng tatay ko? Fang Yichen. Nabigla ka, ano? Isa ka lang empleyado, nagpapanggap ka pang mayaman. Tumingin ka nga sa sarili mo, ano ba ang itsura mo? Katulad mo, para sa anak kong si Xiaoyu, hindi ka karapat-dapat. Fang Yichen. Nakakatawa talaga, ang pagpapanggap mo. Gusto ko ng masarap na pagkain, magandang damit, at magagandang gamit. Ang mga bagay na ito, hindi mo kayang makuha. Sa buong buhay mo, hindi mo kailanman mabibigay sa akin. Dahil hindi mo talaga ako kilala. Isang card lang sa bangko. Nagpamukha sa inyong lahat ng tunay na pagkatao. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng card na ito? Tama na, Xiaoyu. Isang ordinaryong empleyado lang siya. Paano niya malalaman yan? Ang Noxin Bank namin, ang pinakaprestihiyosong bangko sa buong mundo. Kahit ang pinakapangkaraniwang savings card ay nangangailangan ng milyonaryo para makakuha, at itong black card na ito ay nangangailangan ng bilyonaryo. At dapat mayroon ding 100 taong kasaysayan ng pamilya para ma-apply. Sa mga bagay na yan pa lang, anong ipagmamalaki mo? Isang black card lang.
Ganyan ka naka-excited. Ikaw, talagang wala kang alam sa mundo. Ikaw, Fang Yichen, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Isang manggagawa lang siya na iinggit sa mayaman. Xiaoyu. Tita, huwag na kayong mag-init ng ulo sa ganyang klaseng tao. Wala naman siyang iba kundi isang taong naiinggit lang, isang hamak na insekto lang. Ikaw naman, hindi lang makitid ang pangunawa. Mababa pa ang ugali. Kung hindi ka marunong magsalita, tuturuan kita. Fang Yichen, hindi mo kayang awayin si Young Master Wang. Dapat mong malaman. Kahit sa maliit na lungsod ng Heishi o sa buong lalawigan ng Jiang, ang mga mayroon ng black card ng Nooxin Bank ay napakakaunti. Sa isang salita lang nila, mapuputol ang kinabukasan mo. Isang mayamang bulakbol. Kaya niyang putulin ang kinabukasan ko. Black card. Meron din ako. Paano ka nagkaroon ng black card? Impossible. Paano ka nagkaroon ng black card? Akala mo ba yung paghawak ng isang peking carding ito ay sapat na para lokohin ako? Huwag mong sukatin ang halaga ko sa iyong makipot na pananaw. Ang yaman ko, hindi mo kayang isipin. Ikaw, Halatang peke ang carding yan. Ang black card ng Noxen Bank, isa lang yan sa buong mundo. Hindi pa ito na-activate kailanman. Ni wala pang nakakakita nito. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa ito naibibigay. Isang carding hindi pa kailanman naibibigay. Paano posibleng nasa kamay ng tulad mo? Kaya ang carding ito, halatang peke. Hindi na kailangan pang i-authenticate. Anong karapatan mong sabihin peke ito? Ang card ng Noxen Bank, puro itim ang kulay. Pero itong sayo, may gintong gilid. Iyon mismo ang hindi pa na-activate na glittering gold black card. Isang carding hindi pa na-activate ang glittering gold black card. Paano posibleng nasa kamay ng tulad mo? Kaya siguradong ginaya mo lang yan. Fang Yichen, para lang maloko mo ako at makasama ka, gagawin mo ang pagpeke ng black card. Kayang-kaya mo palang gawin yan. Kasuklam-suklam ka talaga. Sabi ko na. Totoo ang card na ito. Fang Yichen, ang ganitong klaseng panluloko mo. Bata lang ang madadala mo. Ngayon, daladala mo ang peking card na ito. Kung ibang tao ang pinuntahan mo, siguradong hindi nila mapapansin. Pero niloko mo si Young Master Wang. Maling tao ang pinagtripan mo. HMP, pasensya na. May isang bagay akong nakalimutang sabihin sa'yo. Ako ang anak ng presidente ng Nooxin Bank. Anong kalagayan sa bangko? Hindi ko malalaman. Itong black card na ito, hindi lang ako ang hindi nakakita. Pati tatay ko, hindi rin nakakita. Pasensya na. Nahalungkat ko na ang kasinungalingan mo. Hindi mo nakita. Dahil hindi ka karapat-dapat. Puro kakalokohan. Mang-aapi ka pa sa mga mataas na tao ng Nooxin Bank, at nagpeke ka pa ng black card. Sa mga to pa lang, sapat na yan para makulong ka ng ilang dekada, kung lumuhad ka ngayon, at humingi ng tawad sa akin. Baka pag-isipan ko pa, napatawarin ka. Kung hindi, sinisiguro ko sa'yo. Ngayon ang muling pagkakataon, na makikita mo ang araw. Fang Yichen, pinapayuhan kitang humingi ka na ng tawad. Kung nagalit si Young Master Wang, isang napaka-importanteng tao. Natatakot akong ikaw mismo ang pumutol ng kinabukasan mo. Ang dapat humingi ng paumanhin. Siya ang dapat. Ikaw. Sige. Ipapaalam ko sa'yo ngayon din, kung sino ang dapat humingi ng tawad. Maglo-login ako sa system ng Nooxin Bank, at malalaman ko agad. Fang Yichen, wala ka bang kahihiyan? Kailangan bang harap-harapan ng ebidensya bago ka umamin? Ano? Anong nangyari, Wang Xiao? Nasa Jiang Province nga talaga ang Yaojin Black Card. Ha? Ha? Hindi pwede. Kahit na nasa Jayang Province na, hindi naman siya ang isang lalaking katulad niya ang may-ari noon. Tama ka. Ang Yaojin Black Card, imbitasyon lang ang paraan para makuha. Kahit gaano pa kayaman o makapangyarihan ng isang tao, hindi pwedeng mag-apply para dito. Itong isang ito. Ninakaw. Tiyak na ninakaw niya iyan. Muntik na akong maniwala sa kasinungalingan mo, Fang Yichen. Mas malala pa ang pagnanakaw kaysa sa paggawa ng peking card. Ang kasalanan mo
Ano ng ebidensya ninyo? Na ako ang nagnakaw. Si Wang Xiao ay ang direktor ng Information Security Department ng Nooxin Bank. Kung gusto mong malaman kung ninakaw ang black card na ito, napakadali lang para sa kanya. Kung ninakaw ba ito, malalaman ko yan sa isang pag-check lang. Ang black card ng Nooxin Bank ay may fingerprint at GPS tracking. Kapag ang card ay hawak ng ibang tao, ng mahigit 2 oras, automatiko itong mapo-freeze. Tatawag lang ako ngayon, at malalaman ko kung kanino nawala ang card. Tingnan natin kung gaano kitigas ang mukha mo. Halo, Assistant Son. Tulungan mo akong mag-check yung black card na may tail number 0001 kung may nag-report na nawawala ba. Report, Manager Wang. Ang black card na may tail number 0001 ay walang inireport na pagkawala. Ano? Alam ko na. Hindi pa kasi na-activate ang card na ito kailanman. Kaya nung ninakaw niya, wala talaga siyang pagkakataong magamit ito. Kaya hindi ito matukoy ng bangko. CLU. Buti na lang noon, hindi mo kinuha ang card na iyon. Kung hindi, siguradong madadami ang buong pamilya so. Ang galing ng imahinasyon mo. Ang galing ng imahinasyon mo. Fang Yichen. Wala ka ng lunas. Kayong lahat ang walang lunas. Fang Yichen, ang lakas ng loob mo. Hinayaan mong gamitin ang ninakaw na card para sirain ang aming pamilya Su. Young Master Wang. Dapat siya ay parusahan ng husto. Kailangan bigyan ng leksyon ang lalaking itong walang alam sa mundo. Kailangan bigyan ng leksyon. Kayong lahat ang dapat turuan. Kayong lahat ang dapat turuan. Ako ang Black Card User 0001. Mr. Fang. Ako po ang inyong personal na manager, si Shilei. Ano po ang maipaglilingkod ko? Shaili, di ba? Binibigyan kita ng 3 minuto para makarating ka sa Yongxije. Kung mahuli ka, kukunin ko ang lahat ng ari-arian sa Nooxin Bank. Huwag, Mr. Fang, huwag po. Kung kukunin ninyo ang lahat ng ari-arian, mabubuwag ang aming bangko. Di magmadali ka. Fang Yichen, tumatawag ka ng tulong, di ba? Magaling. Maingat ka sa trabaho. Alam mo ba kung sino si Shilei? Siya ang deputy manager ng Nooxin Bank. Akala mo ba, maniniwala ako na darating siya dahil lang sa isang tawag mo? Anyway, ang galing mong magpanggap para sa isang construction worker. Ang galing mong umarte. Bakit hindi ka na lang sumali sa mga extra sa pelikula? Mas malaki pa ang kita mo roon. Mas malaki pa ang kita mo roon. 3 minuto. Hintayin niyo lang. Ilipat ang lahat ng assets. Sa bulsa mo, wala kang ng 500 piso. Natatakot ako. Natatakot ako para sa Nooxin Bank kung wala ang 500 piso mo. Magsasara ang Nooxin Bank. Hindi lang siya walang 500 piso. Wala siyang 50 piso. Kapag nailipat ko na ang lahat ng assets ko, huwag kang lumuhod para makiusap sa akin. Seryoso ka na talaga sa pag-arte mo, ano? Fang Yichen, hindi papayagan ng Nooxin Bank ang mga tulad mong magwala. Kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na. Fang Yichen. Kung talagang ginulo mo ang loob ng Nooxin Bank, hindi mo maisip ang magiging resulta. Umalis ka na nga. Hindi siya makakaalis ngayon. Tinawagan ko na ang security team ng Nooxin Bank. Nandito na ang inspection team. Kunin niyo siya. Sino nang may lakas ng loob gumalaw? Ngayon ka lang natakot? Nasaan na yung kapal ng mukha mo kanina? Young Master Wang. Dahil sa akin kaya ginawa ni Fang Yichen ang mga kalokohang ito. Kahit nakakainis, hindi naman dapat mamatay. Hayaan mo na ito. Xiao Yu, hanggang ngayon, tinutulungan mo pa rin itong walang kwenta. Ang fiant mo ay si Young Master Wang. Kung na-offend mo si Young Master Wang, babawiin niya ang pondo ng Su Group. Talagang wawakwak ang pamilya natin. Tumigil ka na, Maria. Fang Yichen, hindi ka pa aalis. Hihintayin mo bang kumilos si Young Master Wang? 1 minuto. Mukhang 1 minuto na lang ang natitirang buhay mo. Kunin niyo siya, bali yan ng binti, at dalhin sa opisina para sa interrogation. Tumigil kayo.
Vice President Xi. Siya. Talagang tinawagan niya. Anong nangyayari? VP Shiley, kailangan mong ipaglaban ang aming karapatan. Ang taong ito, hindi lang ninakaw sa inyo. Ang Nooxin Bank Gold Black Card, gusto pa niyang ipasa sa akin ang CC. Paumanhin, ma'am. Ang aming Nooxin Bank ay 100 taon na kaming nag-e-exist. Wala pang nangyaring ninakaw ang black card. Mayroon ba kayong ebidensya? Ako, Shiley. Isa lang siyang construction worker. Wala siyang pambayad ng dowry para pakasalan ang anak ko. Ang card na ito, paano pwedeng sa kanya? Mga binibini, mukhang nagkakamali kayo kay Mr. Fang. Ang aming Nooxin Bank Supreme Black Card ay iisa lang sa buong mundo. Ang card na ito ay kay Mr. Fang. ano? Yi Chen, mayroon kang Nooxin Black Card. Ang tungkol dito. Bakit hindi ko alam? Nga, Yichen. Huwag mo sanang isipin ang mga sinabi ko. Ang mga sinabi ko kanina. Huwag mo sanang isipin. Salamat sa tulong mo ngayon. Wala na akong ibang kailangan. Mauna ka na. G. Fang, ang aming bangko, ang Nooxin Bank, ay laging handang maglingkod sa inyo. Maasahan ninyo ang aming kakayahan. Kung wala nang iba, hindi na kita iistorbo. Sandali. Mga hayop kayong magkasabwat. Wang Shiley, bilang Vice President ng Nooxin Bank. Nagtutulungan kayo ng manggagawang ito para lokohin kami? Wang Xiao, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi ako nagsisinungaling. Matigas pa rin ang ulo mo. Kanina pa, hindi niya masabi kung saan galing ang card na ito. Lalo na, kung bakit hanggang ngayon, hindi pa ito na-activate o nagamit. Inilabas lang niya ito para makulit si Suyu. Ngayon, sinasabi mong, sa kanya ito? Ibig sabihin, isa lang ang dahilan. Tinatakpan mo ang krimen. Ayos Kaya pala magkakasabwat kayo. Fang Yichen. Talagang gumagaling ka na. Nakapagpatawag ka pa ng Vice President Xi para magpanggap. Young Master Wang, huwag naman ganyan ang sabihin. Mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho sa Nooxin Bank. Laging patas at sumusunod sa batas. Hindi ko kailanman ginawa ang anumang labag sa bangko. Ganoon ba? Dahil ba sa pagiging patas at tapat, kaya nauubusan ka na ng pera? Kaya nakipagsabuatan ka sa hamak na manggagawang ito para magpanggap, para lokohin kami? Sabihin mo, magkano ba talaga ang nakuha mong pera? Young Master Wang, okay lang kung ako ang maliitin mo. Pero kung ma-offend si Mr. Fang, magdudulot ito ng napakalaking pinsala sa aming bangko. Maaari pang ang magdulot ng lubusang pagkawasak. Huwag kang magpakalabis, Shiley. Para lang sa isang hamak na manggagawa, isinapanganib mo ang Nooxin Bank. Tapos sasabihin mo, hindi ka nagpayaman sa sarili? Vice President Xi, pinapayuhan kitang pag-isipang mabuti. Para lang sa isang hamak na manggagawa, sasayangin mo ang iyong kinabukasan. Sulit ba talaga? Tama ka, Vice Presidente Xi. Ang Nooxin Bank ay isang pangunahing bangko sa buong mundo. Ito ay isang antas na hindi maabot ng isang ordinaryong tao sa buong buhay niya. Ikaw, bilang isang mataas na Vice Presidente. Kung dahil sa kanya, sa ganitong uri ng taong nagsasamantala para sa sarili, at ipinapahamak ang reputasyon ng Nooxin Bank, kapag kumalat ito, magiging katatawanan ka lang. Huwag kang mamata sa kapwa. Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Shiley, tinanggap mo ang kanyang lagay. Ang bangko ang bahala sa iyo. At ikaw, maghanda kang makulong habang buhay. Huwag. Sinusumpa ko sa langit, ako si Shiley, ay hindi kailanman tumanggap, kahit kasing mula kay Ginoong Fang. Kung mayroon man, handa akong sumailalim sa investigasyon ng Nooxin Group. Wala akong anumang reklamo. Yan ang hinihintay kong sabihin mo. Ipapaalam ko na ngayon. Natatanggalin ka kagad ng Nooxin Bank at ipapaalam sa buong industriya ng pananalapi sa mundo na ipagbabawal ka ng permanente. Hindi ka na muling makakapagtrabaho. Ginoong Wang, inosente po ako. Ngayon, nagulat ka na, Fang Yichen. Hindi ka matutulungan ng kasama mong pinatawag. Kasama. Hindi ko naman kailangan ng kasama. Matigas pa rin ang mukha mo. Fang Yichen, pinaalis na si Shiley sa Trust Bank at itinakwil na siya ng buong industriya ng pananalapi. Tingnan natin ngayon, sino pa ang makakapagsalita para sa'yo? Ginoong Wang, ikaw talaga ang may kaya. Nahuli mo agad ang kalokohan ng dalawang ito. Kung hindi, kung tinanggap nga namin ang card na ito, ang reputasyon ng anak kong si Xiaoyu ay talagang masisira. Tiya, ang pag-alis sa kanila, parang pag-apak lang ng langgam. Ganun lang ka-simple. Ginawa ko ito para protektahan si Xiaoyu at ang reputasyon ng Trust Bank. Nakita mo ba,
Fang Yichen, ito ang tunay na lalaki, ang dapat mong tularan. Hindi katulad mo, puro daya lang ang alam. Gagawin ang lahat para lang makuha ang gusto. Bulag talaga ako noon. Nakipag-close pa ako sa'yo ng matagal. Isipin mo, nakakadiri talaga. Nakita mo na si Fang Yichen? Ang cute ay cute talaga. Ano pa bang masasabi mo ngayon? Fang Yichen, noon, dahil sa tingin ko'y isa kang taong matino, isinipan kitang pakasalan. Pero ngayon, ikaw ay isang langgam na, kayang tapakan ng kahit sino. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magpanggap ng ganito katagal. Ngayon din, magmano ka kay Jiwang at humingi ng tawad. Tapos, lumuhad ka sa harap ng Nooxin Bank ng 3 araw at gabi. Baka sakaling makiusap pa ako para sa'yo. Para hindi ka mawalan ng braso o binti. Bisu, Jiwang, huwag po, Jifang. Yamang mayroon siya nitong gold black card. Ibig sabihin, ang kanyang yaman ay hindi masukat ng aming bangko kung mapapahiya si Jifang. Ang aming bangko ay masisira ang supply chain ng pondo o baka mabaon pa sa utang. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap ang katotohanan. Isa lang siyang manggagawa. Saan galing ang napakaraming yaman? Jiwang, bago natin malaman ang buong katotohanan, huwag nating husgahan ng tao sa itsura. Sa pagkakaalam ko, ang unang batch ng mga black card na ito ay talagang ipinamahagi sa Jiang Province. Paano kung si Jifang nga ang isa sa mga iyon? Kalokohan, may 10 milyong tao sa Jiang Province. Hindi naman siguro, lahat sila ay posible na may-ari ng gold black card para protektahan mo lang itong isang tao. Ginamit mo pa ang ganyang dahilan? Shilei, bakit ngayon ko lang napansin? Sa ating Nooxin Bank, mayroon palang isang tulad mo, napasaway. Sige na, wala akong gana makipagtalo sa'yo ngayon. Dalhin niyo si Fang Yichen. Sandali. Young Master Wang, ako si Shilei. Bilang Deputy President ng Nooxin Bank, binabalaan kita. Kahit gaano kalakas ang koneksyon mo, ito ay internal na usapin ng aming bangko. Hindi papayagan ng anumang panghihimasok mula sa labas, kahit pa dumating ang tatay mo. Naniniwala akong magiging magalang din siya kay Mr. Fang. Ang aming Nooxin Bank ay hindi papayagan ng kahit na sinong mayaman at walang modo na gumawa ng kalokohan. Ikaw, Deputy President Shai, ang tatay ni Young Master Wang, ang presidente ng Nooxin Bank. Baka naman gusto mong dikitan kung paano haharapin ng presidente ang sitwasyon. ang tatay ko ang boss mo, mas mataas sa'yo. Ang presidente ng Nooxin Bank ay may kakayahang gumamit ng mga resources mula sa buong mundo. Paano pa kaya ang pag-aalis ng isang maliit? Ikaw, isang taong malapit ng matanggal. Ang lakas ng loob mong punahin ng tatay ko? Vice Presidente Shai, huwag mong kalimutan, isa ka lang Vice Presidente. Kahit gaano pa kalaki ang kakayahan mo, hindi mo kayang protektahan si Fang Yichen. Ang aming si Young Master Wang ay ang tunay na anak ng presidente ng bangko. Akala mo ba ang presidente ay katulad mo, na walang mata? Kayong lahat. Lampas na kayo sa limitasyon. Nang-ahas kayong insultuhan ng pinakamataas na VIP ng aming Nooxin Bank. Magbabayad kayong lahat. Ikaw ang dapat magbayad. Tatawagan ko na ang tatay ko ngayon din. Gusto kong makita niya kung paano ang pinakamatapat niyang tauhan ay nagpayaman sa sarili. Hello, anong nangyari? Ang Yaokan Black Card ng Nooxin Bank ay nanakaw. Pinoprotektahan ni Shilei ang kriminal. Pumunta ka rito agad. Ano? Papunta na ako. Pagdating ng tatay ko, tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Kita. Sige, hayaan mo siyang makita kung ano ang ginagawa ng kanyang mabuting anak. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, wawakasan kita. Fang Yichen, ikaw ang sanhi ng lahat ng nangyari ngayon. Hindi mo lang naapektuhan si Vice Presidente Xi, naistorbo mo pa ang presidente. Wala man lang kahit kaunting pagsisisi, matigas pa rin ang ulo mo. Kung sa tingin mo'y ninakaw ko ang card, kukunin ko na ito ngayon. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa isa't isa. Gusto mo pang sirain ang ebidensya? Walang ganoon. Young Master Wang, Direktang ebidensya ito ng krimen ninyo. Gusto mong sirain? Huli na. Anong asong mata ang nakakita na gusto kong sirain ito? Hindi mo nakuha noon, hindi mo nakuha mamaya. Ngayon lang, sa pagdating ng tatay ko, saka mo nais kunin. Kung hindi pagsira yan, ano pa? Kinakabahan ka na, Fang Yichen? Kinakabahan ako. Hindi mo alam kung kailan, talagang sino ang kakabahan. Ang aso pa rin. Alam mong hindi ka na makakabangon, kaya kung kani-kanino ka na lang kumakagat, ganoon ba? Fang Yichen, kung may konting responsibilidad ka lang, hindi kita ganoon kasuklam-suklam. Ako ang kumakagit sa kung sino. Kayo ang mga asong tumatahol. Hindi ninyo alam kung kanino ang card. Hindi ninyo alam. Nagwawala na kayo rito. tumahimik ka. Ayos ka talaga, Fang Yichen. Ang anak kong si Suyu, tumanggi lang. Napakasalan ka, ganito na ang ugali mo. Kung napangasawa ka ni Suyu, baka matagal na siyang inapi mo. Tita Yu, hinay-hinay lang kayo.
Ang ganyang kakatekatihan, wala yan kundi pakiramdam niyang, wala na siyang lugar sa mundo, kaya ganyan na lang siya magwala. Bakit mo pa kailangang seryosohin yun? Tingnan mo ang pagiging mapagpasensya ni Wang Xiao. Tapos ikaw, tignan mo. Ay, talaga namang, ni hindi ka man lang umabot sa alikabok sa ilalim ng sapatos ni Wang Xiao. Kung ganyan ka rin lang hindi magtiwala sa akin, ibalik mo na lang sa akin ang card. Wala na rin naman akong kailangang patunayan pa para linisin ang pangalan ko. Wang Xiao, mas mabuti pang ibalik mo itong card. Kay Ginoong Fang, itong Global Limited Edition na Gold Obsidian card. May fingerprint lock ito. Kapag matagal na nasa kamay ng ibang tao, may tuturing na pagnanakaw yan. Kung ibabalik natin tong card na to, sino ang mananagot kung masira o mawala? Ay lapag mo yan kaagad. Tatay. Ibaba mo yan agad. Pa. Siya yun. Itong lalaking ito, hindi alam kung saan nagnakaw ng ating gold black card. Tinatakpan ni Manager Shi ang krimen. Pinipilit niyang kanya ang card na ito. Malinaw na malinaw ang ebidensya. Dali, dalhin mo na silang lahat. Go. Walang utang na loob na anak. Pa, ano po ang ginagawa ninyo? Sa harap ng maraming tao, pinag-uusapan ng pagnanakaw ng black gold card ng Noozin Bank. Saan mo ba ako ilalagay? Tito, si Young Master Wang ay para lang sa seguridad ng ating Noozin Bank. Kung man ako o mapeke ang black card na ito, malaki ang mawawala sa ating Noozin Bank. Hindi ninakaw ang card na ito, at lalong hindi peke. Ito ay talagang kay Ginoong Fang. Imposible. Imposible yun. Presidente, talaga po pala kayo. Ako po ang manager ng tea house na ito. Hindi ko po alam na kayo pala ang dumating. Pasensya na po at hindi ko kayo nasalubo. Kanina ko pa po naririnig na pinag-uusapan ang tungkol sa aming Nooksin Bank. Mga kagalang-galang na bisita, mangyaring sumama po kayo sa akin sa SAE Lounge para maiwasang mabunyag ang mga komersyal na sekreto. HMM, Ginoong Fang. Sama ka rin. Halika. Ginoong Fang, kanina po, kulang ang aming serbisyo. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Huwag naman po. Ang Nooksin Bank ninyo ay ang pinakamalaking bangko sa buong mundo. Ang tulad kong maliit na tao ay hindi karapat-dapat sa inyong serbisyo. Masyado pong mabigat ang salita ninyo, Ginoong Fang. Ang hawak ninyo ay ang gold black card ng Noozin Bank, na isa lang sa buong mundo. Kung hindi kayo karapat-dapat sa aming serbisyo, wala nang ibang karapat-dapat sa buong mundo. Pero may isang bag-aga. Itong gold black card na ito ay hindi pa na-activate o nagamit hanggang ngayon. Ang buong Noozin Bank ay hindi gaanong nakakakilala sa inyong pagkatao. Para sa kaligtasan, kailangan naming gawin ang kinakailangang pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Mangyaring makipagtulungan kayo. Walang problema. Salamat muna, Ginoong Fang. Pwede bang malaman kung saan nanggaling ang card na ito, Ginoong Fang? Binigay lang sa akin. Fang Yichen, ang bait-bait mo naman. Binigay lang sa'yo, at isa pa, ito ay isang gold black card. Pwede bang gumawa ka ng mas believable na kwento? Ginoong Fang, ang gold black card na ito, kailangan kang imbitahan ng Noozin Bank bago mo ito makuha, at hindi ito basta-basta na ililipat sa iba, mga kamag-anak lamang, o miyembro ng pamilya ang pwedeng gumamit nito. Ginoong Fang, ano ang negosyo ng pamilya ninyo? Wala akong pamilya. Wala. Fang Yichen, nahuli ka na. Tito, hindi mo alam. Itong si Fang Yichen, 5 taon na niya akong nililigawan. Ayaw ko pa rin. Isa lang siyang manggagawa sa konstruksyon. Nagbubuhat ng mga sako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Bigla na lang niyang sinabing mayaman siya. Tapos ngayon, may daladala pa siyang gold black card. Fang Yichen, ang presidente ng bangko ay nagtanong lang ng ilang beses. Sa iyo, tingnan natin kung paano mo ito ayusin mamaya. Ginoong Fang, huling babala ko na ito sa'yo. Kung hindi mo masasabi ng tama, ang pinagmulan nitong gold and black card, may karapatan akong ituring itong ninakaw. Sabi ko na. Binigay lang sa akin. Ano ang relasyon mo sa taong iyon? Isang taong hindi responsable. Anong kinalaman ko sa kanya? Manager, nakita mo na, hindi niya masabi kung sino iyon. Ibig sabihin, hindi talaga iyon umiiral. Ninakaw niya ang card na ito. Ginoong Fang, huling babala ko na ito sa'yo. Kung hindi mo masabi ang relasyon mo sa may-ari ng card na ito, tatawag ako ng pulis kaagad. Ang tatay ko. Ano? Ang tatay mo? Fang Yichen, ang galing mo talagang gumawa ng kwento. Isa ka lang namang hamak na construction worker. Baka naman ang tatay mo ang pinakamayaman sa mundo. Tama. Siya nga. Nababaliw ka na ba? Kung ganon ang ibig mong sabihin, ang anak ng pinakamayamang tao sa mundo ay isang construction worker. Pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita, kahit gumawa ka na lang ng random na pangalan. Mas mabuti pa yon kaysa sabihin, ang tatay mo ang pinakamayaman sa mundo. Ginoong Fang, dahil sinabi mong ang card na ito ay sa iyong ama, at siya pa ang pinakamayaman sa buong mundo. Pansamantala, maniniwala muna kami sa iyo.
Pero ang nangyari lang kanina ay isang maliit na pagtatanong. Ang susunod ay ang formal na pagpapatunay ng pagkatao. Fang Yichen, titingnan ko kung hanggang kailan pa magtatagal ang kasinungalingan mo. Ang unang hakbang sa pagpapatunay na ito ay ang pagsabi ng numero ng Yaojin Black Card. Nataranta ka na, malamang kakakuha mo lang ng card. Hindi mo pa nakikita ang numero. Kung hindi niya malampasan, kahit itong unang hakbang, maghintay siyang mabali ang mga binti at itapon sa piitan. Sa tingin ko, mas mabilis pa kung tatawagan na lang natin ang pulis. Ginoong Fang. Unang tanong pa lang, hindi mo na masasagot? Kung aaminin mo ngayon na ninakaw mo ito, maaari kitang ituring na nagkusa. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. 4-8. Yun na lang yun. Nagpapakatanga lang yang lalaking yan. Ang numero ng bangko ng Nooxin Bank ay laging 18 digit. Tama ka. Hindi naman naaabot sa ganoong impormasyon ng isang manggagawa. Nasa ulo ko na ang numero ng card. Hindi ba alam ni Young Master Wang na may encryption password ang Yaojin Black Card? Na pala, wala namang karapatan si Young Master Wang. Kalokohan. Paano namin hindi malalaman? Ang numero ng bangko ng Nooxin Bank ay may encrypted na numero? Ginugulo mo lang kami, gawa-gawa mo lang yan. Tama ang sinabi ni Ginoong Fang. Tama ang numero ng Yaojin Black Card. Ang ordinaryong numero ng bangko ay walang encrypted na numero, ngunit itong isa lang sa buong mundo na Yaojin Black Card ay talagang mayroon. Hindi lang nakasulat sa card ang numero. Tama si Ginoong Fang sa sinabi niyang 4 na 8. Hindi pa. Ano bang sinasabi mo? Paano pwedeng mangyari yun? Siguradong inaral niya yon ng maaga. Oo nga naman, ninakaw na card yun eh. Syempre, kailangan paghandaan. Fang Yichen, ang sipag mo talagang magsinungaling. Kung ganyan ang galing mo, at ginamit mo sa paghahanap buhay, bakit manggagawa ka lang? Gusto nga niyang kumita, pero wala naman siyang kakayahan. Puro maliit na pagnanakaw lang ang alam. Basura lang ng lipunan. Naipaliwanag ko na ang pinagmulan. Na-memorize ko na ang numero ng card. Ano pa ba ang gusto ninyong sabihin ko? Ginoong Fang, magpakalma muna po kayo. Ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan ay may ilang hakbang. Ang pagbanggit ng numero ng card ay unang hakbang. Ang susunod ay ang pagpapatunay ng password. Handa na po ang bangko. Fang Yichen, hindi mo malalampasan tong hakbang na to. Payo ko sa'yo. Magpahalaga ka sa bawat segundo ng buhay mo ngayon. President, lumabas na ang resulta. Kumusta? Matagumpay ba ang pag-verify? Diretsuhin mo na ang resulta. Uulat po, President. Matagumpay ang pag-verify ng password ng Yaojin Black Card. Umalis ka na. Wala na. Anong kasalanan ang nagawa ko? Nakasigawan ko pa ang Diyos ng kayamanan. Yichen. Sa totoo lang, ngayon, nagbibiro lang ako sa'yo. Gusto ko lang malaman kung talagang nagmamalasakit ka sa akin. Kahit medyo malaki ang biro. Bukas, hindi, mamaya na lang tayo. Kumuha ng marriage certificate, okay. Nagsisisi na ako. Huli na. Ikaw. Hindi pa huli. Pangalawa pa lang to. Baka naman yung card na ito, mula pa sa simula ay initial password ang gamit, kaya madali lang siyang nakalusot. Ngayon, ang huling hakbang para mahayag ang kanyang kasinungalingan. Ano po ang ibig sabihin niyan, Wang Xiao? Ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa Nooxin Bank ay nahahati sa 3 hakbang. Una, ang pagsasaulo ng numero ng card. Pangalawa, ang pagpapatunay ng password. Kung sinadya ng magnanakaw na tandaan ang numero ng card at inabuso ang simpleng password, madali nga niyang malulusutan yon. Pero dapat ninyong malaman, ang aming Nooxin Bank ay ang pinakamahusay na bangko sa buong mundo. Napakahigpit din ang aming sistema ng seguridad. Imposibleng magkamali sa 3 hakbang. May pangatlo pa. Ano ba talaga ang pangatlong hakbang? Pagpapatunay sa fingerprint. Ngayon, sigurado na. Hindi ninyo alam, ang aming Nooxin Bank ay mayroong pinakamahusay na sistema ng pagpapatunay sa fingerprint sa mundo. Sa ibang bangko, 1 daliri lang ang kailangan. Pero sa aming Nooxin Bank, kailangan ng 10 daliri. Ibig sabihin, kailangan ang fingerprint ng 10 daliri ay tumugma sa record ng seguridad bago mapatunayan ang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, nakalusot si Fang Yichen sa unang 2 hakbang. Pero siguradong hindi niya malulusutan ito. Tama. Kahit gaano pa siya kahanda si Fang Yichen. Ang kanyang sariling 10 daliri ay hindi niya mapapalitan sa may-ari ng card. Fang Yichen, anong may pagtatanggol mo ngayon? Huwag kang magdadahilan. Pagpapatunay ng bakas ng daliri, di ba? CJ. Fang Yichen, hindi mo talaga malalampasan ang hakbang na ito. Mas mabuti pang magpakatotoo ka na lang.
Para ito sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko, ang takot mo lang, ninakaw ko ang card. Natatakot kang madamay ang pamilya ninyong Su. Fang Yichen. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam ang iyong lugar. Si Xiaoyu, gusto ka lang bigyan ng pagkakataon. Ikaw, hindi ka man lang nagpapasalamat. Binabaliktad mo pa ang sitwasyon. Ako si Fang Yichen, hindi ko kailangan ng isang babaeng taksil para magbigay sa akin ng pagkakataon. Fang Yichen. Tama na, huwag na kayong mag-away. Kung totoo hindi ang sinasabi ni Ji Fang, subukan na lang natin para malaman. Ginoong Fang, ito na ang huling pagkakataon mo. Kapag nabigo ang fingerprint test mo, aaktibahin ito ang Nooxin Security Alarm System. Sa oras na yon, ang lahat ng unit, sa dagat, lupa, at himpapawid ay lalabas. Kapag nangyari yon, saka ka magsasabi ng totoo. Huli na ang lahat. Ginoong Fang, gusto mo bang pag-isipan muna ito? Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Sige na, Sige. Sana huli mo ng pagsisihan ito. kayo ang magsisisi sa huli. President, pag-isipan mabuti ito kung gagawin natin ang pinakamataas na antas ng pagpapatunay kay Ginoong Fang. Ibig sabihin, hindi natin siya pinagkakatiwalaan. Ang bangko natin. Paano kung napagbintangan lang si Ginoong Fang? Ang mga kahihinatnan ay hindi natin kayang harapin. Ako ang presidente. Ako ang masusunod dito. Fang Yichen, nakikita mo na. Hindi ka matutulungan ng mga taong dinala mo rito. Mas mabuti pang aminin mo na lang ng kusa. Kung hindi, kapag lumabas na ang resulta ng pagpapatunay, wala ka ng takas. Hindi pa rin natututo ang lalaking ito kung patuloy siyang magmamatigas at hindi magbabago. Kailangan na naman naming magpakahirap. Putulin natin ang lahat ng kanyang daliri para wala na siyang pagkakakitaan. Umakyat ka na. President, handa na ang fingerprint system. Maaari nang magsimula ang pagpapatunay. Ginoong Fang. Sige na. Ano na? Anong nangyari? President, matagumpay ang fingerprint verification. Kumpleto na ang ebidensya. Pa, ano ibig sabihin nito? Kaninang umaga, bago ako umalis, nagpadala na ako ng tao para alamin ang impormasyon ng Black Gold card na ito. Nalaman na namin. Ang may-ari ng card na ito ay hindi si Fang Yichen. Ano? Paano pwedeng? Hindi ba't na-verify na ang kanyang pagkakakilanlan kanina? Nga, wag mong basta-bastang sabihin yan. Kanina lang, itong si Fang Yichen, hindi ba't nakapagpa-verify na ng 20 daliri? Paano pwedeng pek yon? Ang totoong may-ari ng card na ito ay nasa Jiang Province. Pero hindi itong si Fang Yichen, kundi ang business goddess ng Jiang Province na si Song Yanran, Miss Song. Ano? Miss Song. Ang business goddess ng Jiang Province. Ang mga nangyari kanina ay dahil kasama ko lang sila sa isang palabas. Hindi naman po ganoon ang dapat pag-usapan, manager. Naipasa na ang triple identity verification. Nakita ko na ang resulta. Kinumpirma rin ng system na walang problema. Paano naging? Si Song Yanran ang may-ari ng card na ito? Ikaw pa ang magtatanong? Kung hindi ko ginawa ng paraan, ang sistema ng bangko, paano ko mahuhuli ang malaking isda mong ito? Manager, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gusto mo bang linawin ko pa? Ninakaw mo ang pera ng bangko. Pinoprotektahan mo ang mga kriminal. Kasabwat mo itong si Fang Yichen para lokohin ang lahat. Ngayon, malinaw na ang ebidensya na nagsasabing ang tunay na may-ari ng card na ito ay hindi si Fang Yichen. Ano pa ang maipagtatanggol mo? Ginagawa mo ang lahat para lang kumita ng ilegal. At gusto mo pang makipag-agawan sa posisyon ko bilang manager. Panaginip lang yan. Paano nangyari ito? Kung hindi dahil sa malaking plano ng tito mo, hindi ko malalaman na ang galing-galing mo palang umarte. Sabi ko na, akin talaga ang card na ito. Hindi ko talaga kilala, si Miss Song. Siyempre, hindi mo kilala. Fang Yichen. Isang construction worker ka lang. Paano mo makikilala ang isang taong ganoon kataas ang estado? HMP. Pa, malaking usapin ito kung malaman ito ng publiko na ang ating Prestige Black Card ay ninakaw. Maaapektuhan ang reputasyon natin. Pero, ngayon, gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko mahuhuli ang isang malaking bakbak sa Nooxin Bank? Shirley. Manager, may malaking pagkakamali dito. Pagkakamali? Maghintay ka na lang sa kulungan at doon mo ipaliwanag sa mga pulis. Ngayon, ipinahahayag ko. Simula sa sandaling ito, ang pagpapatalsik kay Shirley bilang deputy manager ng Nooxin Bank. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kukumpiskahin, at siya ay itatala sa blacklist, hindi na muling tatanggapin. Manager, may malaking pamilya akong binubuhay, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Huwag kang yan. Bastos. Ang pangalan ni President Wang, pwede bang tawagin ng direkta? Ng isang katulad mong manggagawa, Ang mga katulong mo, ikukulong na sa bilangguan. Bakit hindi ka pa nagmamakaawa sa lupa? At nagmamalaki ka pa rin dito? Fang Yichen.
Ang lahat ng nangyari sa'yo ngayon, dahil yan sa sarili mong kasalanan, sarili mong gawa, bakit hindi ka pa lumuhad at magmakaawa? Kung lumuhad ka ngayon, at magmano sa tatay ko ng 20 beses, baka sakaling, pag-isipan kong patawarin ka. Kung hindi, sigurado ako, ngayon ang huling araw mo. At dito ang libingan mo. Ang yabang naman ng pamilya ninyong Wang. Ngayon, nakaupo lang ako rito. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang makakakuha ng buhay ko. At kukunin ko ang lahat ng pera sa Nooxin Bank. Fang Yichen, nababaliw ka na ba sa takot? Kung mayroon kang kahit 1 sentimong deposito, huwag kang mag-alala. Pwede kong ipasara ang account mo. Ang Nooxin Bank namin ay hindi makikipagtulungan sa mga taong may masamang ugali. CJ, ipasara na ang account. Bastos. Ang ninakaw na card, ipapasara ko para sa'yo, ang tapang mo talaga. Tatawagan ko na ngayon, si Miss Song. Maliwanag na ang lahat pagdating ng panahon. Tito, tawagan mo na agad. Kung malaman ni Miss Song na ninakaw ang kanyang gold black card, baka maapektuhan ang buong bangko. Oo, tatay. Ang gold black card natin, kapag noalay sa may-ari, ng matagal, magti-trigger ang alarm system. Sa oras na yun, talagang, magkakaproblema tayo. Miss Song, ako, si Wang Kangnian, ang presidente ng Nooxin Bank. Ninakaw ang isa sa inyong gold black card, na may ending number na 0001. Nahuli namin ang 2 kriminal, at ihahatid na sila sa presinto. Pakiusap, dumalo kayo para magtestigo. Nandito kami, sa VIP room ng Yangtze Hall at naghihintay sa inyo. Mamaya, gusto kong makita. Kung dumating na, ang tunay na may-ari ng gold black card, ganyan pa rin ba katatag ang loob mo? Tulad ng kanina? Tiyo, narinig ko na si Miss Song ang pinakamayaman sa Jiang Province. Hindi lang siya henyo sa negosyo, maganda pa siya. Tama. Si Miss Song ang pinakamalaking kliyente ng Nooxin Bank namin. Ang deposito niya ay umaabot sa mahigit 70%. Sa madaling salita, sa loob ng Daksha, ang tanging makakahigit kay Miss Song ay si Ginoong Fang Kanghai. Narinig ko rin na ang Dragon Group sa likod ni Miss Song ay siya ring pinakamalaking shareholder ng Nooxin Bank. Tama, si Miss Song ang nagtatag ng Dragon Group. Si Ginoong Fang Kanghai ang nag-invest, at pagkatapos pumasok siya sa Nooxin Bank bilang pinakamalaking shareholder. Maaaring sabihin na, kung sasaktan mo si Miss Song, parang sinaktan mo na rin ang iyong sariling magulang. Yun pala, si Song Yanran ay tauhan lang ng tatay ko. Fang Yichen, alam mo na ba kung sino ang pinagbuwisan mo? Isang pinakamayaman lang sa Jiangsheng. Wala yan sa paningin ko. Tumahimik ka, Fang Yichen. Mamamatay ka ba kung di ka magyayabang? Si Miss Song ay halos idolo ng bawat isa sa amin, isang hindi maabot na pagkatao. Napakaswerte naming makita siya ngayon. Maaaring magbago ang ating kapalaran. Nandito ka't nagbabadya pa ng kalokohan. Hindi mo ba alam kung paano isulat ang salitang kamatayan? Tama na, Xiao Yu. Huwag na tayong makipag-usap. Sa walang kwentang to, baka pag nakita tayo ni Miss Song, nakasama natin ang basurang to, magkakaroon ng masamang epekto sa pamilya natin. Huwag kang mag-alala, Maria. Tapos na ako kay Fang Yichen. Ang mga ginawa niya ngayong araw ay hindi makakaapekto sa atin. Mabuti naman. Sana nga ay gawin mo ang sinabi mo. Sandali lang, huwag kang magsisisi. Ang daldal mo. Putulin ng isang binti. Turuan ng mabuti. Opo. Ginoong Fang. Binibining Song. Ang taong ito ay hindi si Ginoong Fang. Siya ang magnanakaw na kumuha ng iyong gold black card. Palalayasin ko na siya para hindi madumihan ang paningin mo. Binibining Song, ano po ang ginagawa ninyo? Mga taong walang mata. Binibining Song. Sa tingin ko ay nagkakamali po kayo. Si Fang Yichen na ito, siya lang ay isa kong simp o asong loayan lang. Para lang mapakasalan ko siya, ninakaw pa niya ang gold black card ninyo. Kanina pa sinasabi na sa kanya ang card. Ang ganitong uri ng simp, huwag kang magpatawad. Simp o asong loayan. Nga, Binibining Song. Dapat po ninyong parusahan ng husto. Sa tingin ko, ang dapat parusahan ngayon ay kayo. MS Song. Kayo ang pinakamalaking shareholder ng Nooxin Bank.
Bakit napakalambot ninyo sa isang taong nagnakaw ng card ninyo? Ang katayuan ni Young Master Fang, paano ninyo nagawang husgahan siya ng ganoon? Ngayon, lahat ng umapi kay Young Master Fang ay magbabayad. Ang katayuan ni Young Master Fang ay higit na mataas kaysa sa inyong lahat na narito. Lumuhad kayo at humingi ng tawad, ngayon din. Impossible. Isa lang siyang manggagawa. Ayos Fang Yichen. Akala ko isa ka lang, na simpleng construction worker. Pero ang galing-galing mo pala. Tahimik lang, naging sugar baby ka pala ng iba. Xiao Yu. Ang lakas ng loob mong basain ako. Kung hindi ka marunong magsalita, ako ang magtuturo sa'yo. Ngayon, bilang chairman ng Noozin Bank, tinatanggol ko si Wang Kangnian sa lahat ng kanyang posisyon. Kasabay nito, sa buong global finance, siya ay ET blacklist. Hindi na siya muling tatanggapin. MS, so, pakiusap, kahabagan niyo po ako. Ang Noozin Bank ay kabuhayan ko sa loob ng ilang dekada. Hindi mo pwedeng basta-basta akong paalisin. Mga tulad mong umaasa sa kapangyarihan ng iba. Wala kayong ibang ginawa kundi sirain ang reputasyon ng Noozin Bank. Wang Kangnian, makinig kang mabuti. Ikaw at ang iyong anak, pati na ang buong pamilya mo, ay hindi na papayagang tumapak sa Noozin Bank. MS, Song, paano pwedeng mangyari yun? Shi Lei. MS, Song. Ang ginawa mo kay Mr. Fang, ngayong araw, alam ko na ang lahat. Makatarungan at matapat, pantay-pantay ang pagtrato. Simula ngayon, ikaw na ang magiging presidente ng Noozin Bank. Salamat sa tiwala, MS, Song. MS, Song, hindi talaga pwedeng mangyari yun. MS, Song, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako, MS, Song. Parang mga asong tumatahol. Mga tauhan, bakit hindi nyo pa hinahatak palabas ang grupong ito? Opo. Anong ginagawa nyo? Bitiwan ako. Huwag mo akong hawakan. Fang Yichen, maghintay ka. Kahit gaano kalaki ang kaya mo, isang construction worker ka lang. Kahit na mahina na ang kamelyo, mas malaki pa rin ito kaysa kabayo. Maghintay ka lang. Dalhin nyo na sila, Alice. Young Master Fang. Sabihin mo. Bakit mo ako tinutulungan? Pagpupugay, Young Master Fang. Ako si Song Yanran. Dumating ako dito ayon sa utos ng iyong ama. Nais kanyang kumbinsihin ng iyong ama. CJ, naiintindihan ko na. Nagdesisyon na ako. Babalik ako para manas sa negosyo ng pamilya. Napakaganda naman, Mr. Fang. Tiyak na matutuwa si Chairman Fang. Kung gayon, sumama na kayo sa akin pabalik ng Yanjing. Naghanda na ang iyong ama ng isang bahay para sa'yo. Naghihintay na lang siya sa pag-uwi mo. Hindi. Hindi pa ako makakauwi ngayon. Dahil may isa pa akong mahalagang bagay na kailangang gawin. Naiintindihan ko. Na-acquire ko na po para sa inyo, ang Tianlong Group, ang pinakamalaki sa Jiang Province. Bagamat ang chairman ng Tianlong Group ay ang inyong ama. Ngayon, lahat ng shares ay nakapangalan na sa inyo. Bukas, maaari na kayong pumunta sa Tianlong Group para sa turnover. Ito, ang singsing na simbolo ng inyong bagong pagiging chairman. Isang black card na walang limitasyon. Ang Tianlong Group ang numero 1 sa Jiang Province. 5 taon na. Dapat kong pagsisihan si Suyu sa lahat ng kanyang ginawa. Young Master Fang, sa pagkakaalam ko, ang Su Group ng pamilyang Su ay nasa ilalim ng business world, at yung Wang family kanina, itinapon palabas ng Noozin Bank. Ngayon, si Wang Kangnian, ang tanging sandalan nila. Gayunpaman, bagamat ang Tianlong Group at ang Wang Group ay nagtulungan dati, ang scale at kalagayan ng operasyon nila ay hindi sapat para gumawa ng malaking alon. Ang pakikipagtulungan ngayon sa Tianlong Group, ang tanging pagkakataon ng pamilyang Wang at pamilyang So para bumangon. Kaya, ano ang gusto mong gawin? Ngayon, alam ng lahat sa Jiang Province na may isang misteryosong mayaman ang bumili ng Tianlong Group. Bukas, maghahanda ako ng isang piging. Doon, ihahayag ko ang inyong pagkakakilanlan sa mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan. Tiyak na darating sila sa piging. Maaari ninyong ipakita sa kanila. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Kung gayon, ako ngayon ay tutulong sa inyo na ayusin ang ilang bagay sa Tianlong Group. Tama, ito rin ay mula sa inyong ama, para sa inyo. Inaasam ko ang muling pagkikita bukas. Suyu, hiniwalayan mo ako dahil sa pera.
Sana hindi ka magsisi bukas. Nagpalit ng may-ari ang Tianlong Group. Ano? Nagpalit ng may-ari ang Tianlong Group. Kapag nagpalit ng may-ari ang Tianlong Group, ito ang magiging perpektong pagkakataon ng pamilyang Wang para bumawi. Kunin ngayon ang 70% ng ari-arian ng pamilyang Wang at ipadala sa Tianlong Group. Ang muling pagbangon ng pamilyang Wang ay nakasalalay dito. Sige. Magbabago na ang lagay ng probinsya ng Jiang. Dumating na ang pagkakataon. Xiao Yu, kapag nagpalit ng may-ari ang Tianlong Group, ibig sabihin, magkakagulo na ang buong negosyo sa Jiang Province. Kailangan kong mahuli ang pagkakataong ito. Dalhin kita sa harap ng bagong chairman para magpakita ng maayos. Pagdating ng panahon, maaari na tayong umangat ng biglaan. Mula noon, ang ating katayuan ay hindi na magagalaw ng sinuman. Kung makakauna tayo, bago ang ibang mga pamilya, na makipagkita sa bagong leader ng Tianlong Group, ibig sabihin, mayroon tayong mas malaking tsansa na makuha ang pabor ng Tianlong Group. Pagdating ng panahon, ang problema sa kakulangan ng pondo na kinakaharap ng aming Su Group ay maaaring malutas ng sabay-sabay. Huwag kang mag-alala, Xiao Yu. Inayos na ng tatay ko ang lahat. Bukas, sumama ka sa akin. Kapag nakipag-ugnayan na tayo sa Tianlong Group, hindi lang yung kakulangan mo sa pondo, pati ang pagpa-public listing ng kumpanya, ay madali na lang. Nakikita mo ba ito, Fang Yichen? Ang kinabukasan ko ay malayo sa'yo. Chairman Fang, inutusan ko na si Chen Hai na sunduin ka agad. CJ, huwag magmadali. Ang Tianlong Group ay wala lang pala. Hoy! Hindi ba't ito ang kilalang kilala na ang cute-cute na yung Master Fang? Ano ba? Iniwan ka na ba ni Miss Song? Kaya hindi na makakapalamon. At dito ka na naghanap ng trabaho sa Tianlong Group. Pumunta ako para magtrabaho. Pero hindi para maghanap ng trabaho. Nagwardya ka na ba? Ano ang ginagawa ko rito? May kinalaman ba sa'yo? Fang Yichen, pwede bang maging praktikal ka? Sabi mo magpapalit ka ng trabaho. Wala namang problema yun. Huwag ka lang pumunta dito. Ang Tianlong Group, ang mga tinatanggap nito araw-araw ay mga kilalang pamilya at personalidad mula sa buong mundo. Hindi ito lugar para sa isang manggagawa na tulad mo. Suyu, hiwalay na tayo. Ano ang ginagawa ko? May kinalaman ba sa'yo? Mali ba ang sinabi ko? Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Para sa isang tulad mo, wala kang diploma. Wala kang karanasan sa trabaho, magaling lang magbuhat. Kahit pumunta ka sa aming Su Group, matatanggal ka rin agad. Lalo pa at ito ang Dragon Group. Tama si Xiao Yu. Ang Wang Group ko at ang Dragon Group ay matagal nang magkatuwang. Ganito na lang, magpapakiusap ako para sa'yo. Ililipat kita sa paglinis ng CR, para hindi ka na nakakahiya rito sa lobby, at baka makaabala ka pa sa mga importanteng tao. Bakit hindi ka pa magpasalamat kay Young Master Wang? Kahit maglinis ka lang ng CR sa Dragon Group, mas mabuti pa yon kaysa sa construction site na nagbubuhat ng mabibigat, di ba? Baka sakali, ikaw ang maging pinakamatagumpay sa pamilya nyo. Ang swerte mong napakalaki, bakit hindi ka pa lumuhad at tanggapin? Ang ganyang klaseng swerte. Sa'yo na lang, Young Master Wang. Hindi ko kailangan, ako si Fang Yichen. Fang Yichen. Huwag kang magpanggap dito. Nandito ka lang para makiusap na tayo'y magbati, di ba? Malinaw kong sasabihin sa'yo, hindi ito pwede. Mamaya, makikipagkita kami sa bagong chairman ng Dragon Group. At ako'y tataas na ng ranggo. Ang isang tulad mo, basura ng lipunan. Akala mo ba ay makakasama kita? Una, pumunta ako sa Dragon Group para sa sarili kong gawain. Hindi para hanapin ka. Pangalawa, sa pagiging tao, huwag masyadong magmataas. Kapag mas mataas ang lipad, mas masakit ang lagapak. Pangatlo, kayong dalawa ay parang mga langaw na nakakairita ang ingay. Kung pwede, kayo na lang ang umalis. Ikaw. Ang kapal ng mukha mo, anong kailangan mo sa Dragon Group? Naalala ko na, magwardya. Sa tono ng pagsasalita mo, parang ikaw ang bagong chairman. Parang ganun nga ang dating. Parang langaw. Fang Yichen. Dapat alam mo ang lugar mo. Ang isang walang kwentang tulad mo.
Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa amin na nasa mataas na lipunan. Sa tingin ko, malapit ka ng matanggal at mapalayas. Sinasabihan ka namin ito para sa ikabubuti mo. Ang inay nyo. Kayo ba ang aalis o? Ipapapalayas ko kayo. Fang Yichen. Nababaliw ka ba sa paghihiwalay nyo? Nasa Dragon Group tayo. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na magmayabang dito? Young Master Wang, Fang Yichen, nababaliw ka ba? Hinahampas mo ako, ngayong araw, talagang babaliin ko. Ang mga binti mong aso, puputulan ko ang dila mo, para mabuhay ka ng mas masahol pa sa pagkamatay. Mga tao. Ano po ang utos ninyo, Jiwang? Ganito ba ang pakikitungo ng Tianlong Group sa mga kasosyo nito? Isang maliit na gwardya lang. Naglakas loob kang maging bastos ng ganito? Jiwang, sa Tianlong Group, walang taong ganyan. Hindi ko talaga kilala ang taong iyan. Ano? Fang Yichen. Nandito ka pa, naglalaro, ng mga panloloko at pandaraya. E di dapat agad-agad mo siyang pinalayas dito. Opo. Ang mga walang pakay ay hindi maaaring tumambay sa Tianlong Group. Umalis ka na, talagang kahit sino na lang ang pumupunta sa Tianlong Group, nakakaswerteng palad. Hindi mo man lang tiniyak ang pagkatao ko. Pinapalayas mo na agad ako. Isa ka lang namang manggagawa, anong pagkatao ang meron ka? Nakikita mo ba? Kahit ang mga gwardya dito ay isang bagay na hindi mo maaabot. Sa totoo lang, ang buong Jiang Province ay nakalukod sa paanan ng aming Tianlong Group, kahit na ang mga kilalang tao at mayayamang negosyante ay nagpapakumbaba sa amin. At ikaw, isa ka lang. Tulong. Palayasin ninyo siya. Fang Yichen. Ikaw ay isa lamang, langgam na kayang durugin ng kahit sino. Anong karapatan mong magmalaki rito? Magluhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Wang. Baka sakaling makiusap pa ako para sa'yo. Para hindi ka mawalan ng braso o binti. Sabihin mo kay Cheng Hai na bumaba siya at harapin ako. Hindi, Fang Yichen. Bakit mo naiisip na may kinalaman ka sa Dragon Group? Pero may isang bagay na tama ang hula mo. Meron nga talagang isang General Manager na Cheng sa Dragon Group. Pero siya ay isang napakataas na tao. Paano mo maihahalin tulad ang isang basurang tulad mo sa kanya? Isang Cheng Hai lang. Sa paningin mo ay napakataas na. Manager Cheng, bilang General Manager ng Dragon Group. Ang lahat ng mga kilalang pamilya, kapag pumunta sa Dragon Group, siya ang pinakamataas na pinuno na kanilang nakikita. Hawak niya ang lahat ng negosyo sa Jiang Province. May kapangyarihan siya sa buhay at kamatayan ng mga kilalang pamilya. At ikaw, hindi karapat-dapat na banggitin ang kanyang pangalan. Cheng Hai. Sa paningin ko, hindi siya gaanong importante. Ang lakas ng loob mo, hinahamon mo, ang pangalan ni Manager Cheng. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Tiyak na mamamatay ka. Nakikita mo ba ito? Ito ang 70% ng yaman ng aming pamilyang Wang. Kapag inialay ko ito kay Manager Cheng, ang Wang Group at Dragon Group ay magkakaroon ng malalim na pakikipagtulungan. Ang paglilista ng aming kumpanya sa stock market ay malapit ng mangyari. At ikaw ay isa lamang, putik na hindi kayang patindihin. Talagang magaling ang aming Ginoong Wang. Hindi tulad ng iba. Walang kayang gawin. Pangarap lang ng pangarap. Ikaw ang nananaginip. Ang Dragon Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga basurang supplier na mababa ang kalidad. Ano pang hinihintay ninyo? Gawin na. Baliin ang kanyang dalawang binti. Itapon siya sa labas. Manager Cheng, itong tao ay nagkakagulo. Manager Cheng, buti na lang at dumating na kayo. Narito ang laman ng aming pamilyang Wang, 3 bank card, 2 ari-arian, at isang listahan ng assets. Umaasa kami na sa hinaharap ay patuloy ninyong itaguyod ang aming pamilyang Wang. Anong ginagawa ninyong mga ito rito, Manager Cheng? Itong anghel na ito, ang nagkakagulo sa Tianlong Group, nang ahas pang tawagin ng diretso ang pangalan ninyo, at nagsalita ng walang galang. Nakita ninyo? Ito ang General Manager ng Tianlong Group. Malapit ka nang mamatay. Ngunit nakita mo na ang isang taong ganito kalaki. Pwede nang mamatay ng walang pagsisisi. Fang Yichen, naabala mo pa si General Manager Cheng. Tapos ka na talaga ngayon. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Wala na akong magagawa para sa'yo. Kayo po ba si Fang Yichen, ang binata ng pamilyang Fang? Kumusta, Ginoong Fang? Ako si Cheng Hai ng Tianlong Group. Espesyal akong pumunta para sunduin kayo, General Manager Cheng. Nagkakamali ka yata? Sunduin mo siya? Kailan pa naging ganoon sa Tianlong Group na ang isang maliit na gwardya lang, kayo pa mismo, ang sasundo? General Manager Cheng.
Kahit na hindi dapat ipagkalat ang kahihiyan ng pamilya. Ayoko talagang, malinlang kayo ng isang walang kwenta. Siya lang naman ay isa sa mga lalaking sunod sa Niren sa akin. 5 taon na niya akong hinahabol. Walang makakapantay sa pagkaunawa ko sa kanya. Siya ay isa lamang. Sa construction site, isang walang kwentang tagabuhat. Hindi siya karapat-dapat na manatili sa Tianlong Group. Manager Cheng, nagkakamali po kayo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ikaw, yung walang alam, sa tamang lugar. Tanggal ka na. Umalis ka na ngayon din. Tianlong Group, na may ganitong klaseng partner. Nakakalungkot talaga. Mula ngayon, ang Tianlong Group ay hindi natatanggap kay Young Master Wang. General Manager Cheng. Desidido ka talagang protektahan ang walang kwentang ito, no? Ako naman ay ang chairman ng Wang Group. Hindi maganda na ganito mo ako, pinapahiya. Malakas ba talaga ang Wang Group ninyo? Ang Wang Group bawat taon, 10% ng kita ay galing sa aming Tianlong Group. At narinig ko na ang iyong ama ay pinilit ng magbitiw ng Noxen Bank. Kung ang aming Tianlong Group ay magpuputol ng pakikipagtulungan, ang inyong pamilyang Wang ay babagsak agad. Manager Cheng. Manager Cheng. Kasalanan ko po. Ang Tianlong Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga taong mababa ang asal. Simula ngayon, puputulin namin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Wang Group. At, sinumang makikipagtulungan sa Wang Group o kumpanya, ay hindi na rin namin kakausapin. Opo. Sasabihin ko sa iyo, Wang Hao. Huwag kang mag-asa na makakuha kahit isang kusing mula sa Tianlong Group. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo para magsabi ng ganyan? Papatayin kita ngayon. Ano ka ba? At naglakas loob kang bastyusan si Ginoong Fang. Cheng Hai, kakapalit lang ng may-ari ng Tianlong Group. Mukhang alam mo na ang pwesto mo bilang general manager ay hindi na magtatagal. Kaya sinamantala mo ang pagkakataong ito para tumanggap ng suhol mula sa batang ito at makipagsabuatan sa kanya, no? Sa totoo lang, ikaw ay isang general manager lang, nasa ibabaw mo pa ang chairman. Nakipagsabuatan ka sa kanya para sirain ang imahe ng Tianlong Group. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ng mga nasa taas at parusahan ka? Hintayin mo, pupunta na ako ngayon sa chairman. Sino ba yung maingay dyan? Ako si Dong Ching, ang sekretarya ng chairman. Nandito kayo sa Tianlong Group, nag-iingay at nagkakagulo. Anong klaseng asal yan? Secretary Dong. Hindi ako yun. Siya yun. Wala akong oras ngayon para makipag-usap sa'yo. Kung magpapatuloy ka sa pag-iingay, huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Mr. Fang, pasensya na sa paghihintay. Unahin natin ang mahalagang bagay. Tara na. Secretary Dong. Pwede bang makausap ang chairman? May mahalagang bagay kaming pag-uusapan. Ginoo. Kung wala kayong pahintulot, hindi kayo makakausap ng aming chairman. Maghintay muna kayong dalawa dito. Mr. Fang, dito po tayo. Young Master Wang, ano na ang gagawin natin? Isang walang kwenta. Hindi naman siguro siya makakagawa ng kung ano. Nakita mo na, naiinis na si Secretary Dong. Malamang, dinala na siya para aksyonan. Dito na lang tayo maghintay, kapag naibigay ko na ang 70% ng yaman ng Wang family sa chairman. At nakuha ko ang kanyang pagtitiwala. Tingnan ko kung may manggahas pang sumalungat sa amin. Tama, kakapalit lang ng may-ari ng Tianlong Group. Siguradong magkakaroon ng malaking pagbabago. Itong si Cheng Hai na walang mata. Sasabay kay Fang Yichen. Sa pagiging sakripisyo. Pagkatapos kong makausap ang chairman. Simula ngayon, Chairman, ang Tianlong Group na ito ay ipagkakatiwala ko na sa inyo. May anumang kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Tungkol naman sa inyong pagkakakilanlan, bukas sa hapunan, ipahahayag ko sa lahat. Sa ngayon, magtiis-tiis muna kayo. Hindi naman gaanong hirap yon. Presidente Song, si Wang Hao ng Wang Group, at si Suyu ng Su Group, ay nasa labas pa. Kailangan ba silang paalisin? Mula ngayon, ang mga basurang yan, ay hindi na papayagang pumasok sa Tianlong Group. Opo. O, Chairman. Sa hapunan bukas, kailangan nating magbukas ng bidding, para sa proyektong, tourist town na malaking halaga ang puhunan. Kailangan ninyong mag-ayos nito, ang lugar para sa pagpapaunlad na ito. Sige, ganyan na lang. Sige, kung gayon, pupunta na ako ngayon, para ayusin ang mga kaugnay na bagay. O, Chairman. Ang mga kumpanya sa konstruksyon mula sa Cloud City, ay sasali rin sa bidding na ito.
Tingin ninyo, kailangan ba nating makipagkita ng maaga sa mga kumpanyang sasali sa bidding? Hindi na kailangan. Ipagkakatiwala ko na sa inyo ang lahat. Sige, kung gayon, sa hapunan bukas, ipahahayag ko sa lahat ang inyong pagkakakilanlan. Bago ipahayag sa iba, ang mga kumpanyang sasali sa bidding na ito. Wang Xiao. Sa tingin mo, papayag kaya akong makipagkita ng chairman ng Dragon Group? Kakapalit lang ng may-ari ang Dragon Group, tapos may malaking proyekto na agad. Kahit ang aming Group ay makakuha lang ng kaunting piraso mula rito. Malaki ang kikitain natin. Huwag kang mag-alala, Xiao Yu. Ang Wang Group ko at ang Dragon Group ay matagal nang magkatuwang. Kapag matagumpay ang paghahandog, bibigyan nila ako ng konting respeto. Sa oras na yon, kahit hindi manalo ang Group sa bidding, maaari akong magbigay sa iyo ng bahagi mula sa 30% ng kontrata na mananalo ang Wang Group. Kung talagang makakapagtulungan kami ng Dragon Group, ang aming Group ay tiyak na lulutang ng mataas. Paumanhin, ang aming Dragon Group ay hindi kayo tinatanggap. Mangyaring umalis na kayo. Narito kami para maghandog sa chairman. Ikaw na isang sekretarya lang, bakit mo kami hinahadlangan? Tiyak si Fang Yichen. Tiyak may sinabi siya laban sa amin, sa harap ng chairman. Fang Yichen. Ikaw pala ang may pakana. Wang Hao. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Kung ano ang mangyayari sa Wang Group ninyo sa hinaharap. Secretary Dong. Maaari na kaming umalis. Ngunit ito ay halos 70% ng aking pamilyang Wang. Pakiusap lang, ipaabot ninyo ito sa tagapangulo. Ang maliit na kayamanan ninyo. Hindi namin pinapansin sa Tianlong Group. Mga bodyguard, ihatid ang mga bisita. Mauna na kayo. Ginoong Wang, ano ba talaga ang nangyari? Bakit parang ang pakiramdam ko sa Fang Yichen na ito ay hindi ganoon ka-simple? Huwag kang mag-alala. Mamaya, ang walang kwentang Fang Yichen, palalayasin din. Kung hindi ka naniniwala, maghintay tayo rito at tingnan natin. Ingat po, tagapangulo. Bakit nila Gina galang ng ganoon? Si Fang Yichen. Paano siya nagkaroon ng mamahaling kotse? Hindi kaya. May koneksyon nga ba talaga siya sa Tianlong Group? Paano naman posible yun? Huwag mong kalimutan, niligawan ka niya ng buong 5 taon. Kung talagang may koneksyon siya sa Dragon Group, alam mo na sana noon pa. Di ba? Wala yan kundi, nakapasa lang bilang gwardya. Tama. Isa lang siyang tunay na walang kwenta. Yang sasakyan niya. Baka inarkila lang niya yan para sa Dragon Group na pupuntahan niya ngayon. Bakit mo pa kailangang isipin ng ganong klaseng basura? Bukas na ang araw ng public bidding para sa tourism town ng Dragon Group. Ang impluwensya ng aming Wang family ay higit na malakas kaysa sa ibang mga pamilya. Bukas, siguradong akin ang kontrata. Pagkatapos ng bidding dinner, ako mismo ang magpapaalis sa basurang yon. However, para sa babaeng yon, balak mo pa talagang ibigay sa kanya ang 30% ng kontrata na mananalo tayo? Proyekto yon na nagkakahalaga ng 100 milyon. Tay, matagal na tayong may long-term cooperation sa Dragon Group. Ang kumita ng maliit na halagang yan ay usapin lang ng panahon. Noong nagkawatak-watak ang Group ni Suyu. Kahit kayo po, baka hindi ninyo maibalik sa ayos yon. Pero si Suyu, sa loob lang ng 5 taon, ay naibabaon ng Group sa napakataas na antas. Talagang pambihira ang kanyang kakayahan. Isang short-term project, kapalit ng pabor ng isang business genius. Sulit na sulit yun. At saka, ang punto ng dinner na to, ay hindi naman talaga ang bidding. Eh ano? Ang VIP na yun. Tama. Mamayang gabi, ako ay makikipag-ugnayan sa kanya bilang partner ng Dragon Group. Sa tulong ng koneksyong ito, tiyak na iaasa ni Suyu ang kanyang sarili sa impluwensya ng Wang family. Sa huli, magiging akin si Suyu. At ang Group, sa huli, ay magiging sa atin din. Anak, mamayang gabi, kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Makipagkilala ka sa mga importanteng tao. Ang tatlong yun, ang mga pangunahing may hawak ng kapangyarihan sa Dingzin
Tengda, at Xingyao, ang tatlong pinakamalaking grupo sa Jiang Province. Sila ang kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan sa Jiang Province. Nasa kanila ang buhay ng lahat ng negosyo sa Jiang Province. Ang Dragon Group. Tianlong Group. Hawak nila ang buhay nila. Lahat sila ay mula sa Tianlong Group, mga dating katuwang sa negosyo. 70% ng kita ng pamilya ay halos lahat galing sa Tianlong Group. Ji Zhao, Ji Sun, Ji Li. Dumating na si Yesu. Narinig naming si Yesu sa bidding ng Tianlong Group ay determinado talagang manalo. Iinom ako kay Yesu. Salamat po talaga. Xiao Yu. Paumanhin, sandali lang muna. Pang Yichen, paano ka nakapasok dito? Dumaan ako ng maayos sa pintuan. Anong pinagmamalaki mo? Ang lugar na ito, pwede ka bang pumasok ng basta-basta? Sumunod ka lang sa amin para makapasok. Gusto mo lang magpumilit. Fang Yichen. Habang mas nagpupumilit ka, lalo kitang nasusuklem. Payo ko, umalis ka na rito. Kayong mga ito. Sobra naman ang tingin nyo sa sarili nyo. Kaya pala tumanggi si Xiao Yu. Napakasalan ka. Wala ka talagang kwenta. Ngayong gabi, maraming kilalang tao ang nagtipon dito. Punong-puno ng mga mahalagang tao. Isang walang kwentang tao ang pumasok ng walang palem. Talagang naghahanap ng problema. Pinapaalis ka ni Xiao Yu dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo bago dumating si Jisong ng Tianlong Group. At iyon pang importanteng tao. Para maiwasan ang mga hindi kailangang problema. Pero hindi mo pa rin alam ang lugar mo. Hindi ko kailangan na siya ang magbigay sa akin ng daan. Pwede mong tanungin si Song Yanran. Ang handaan na yung gabi. Kung hindi ako darating, sino ang maglalakas loob na magsimula? Ang galing. Talagang wala kang pakundangan. Siya yon, yung 5 taong, construction worker na asong habol ni Asian. Nandito ka pa at nagmamalaki. Talagang gusto mong mamatay. Fang Yichen. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Hoy! Ang lakas ng loob mong bastusin si Esong. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Lumuhod ka. Sa inyong ilan lang. Chairman ng Tengda Group, hindi sapat ang kwalifikasyon. Dagdag pa ang aking Dingxin Group, ang taong may kapangyarihan. Hindi pa rin sapat. Kung idagdag pa ako, ang Gencheng Sinyaw, malayo pa. Fang Yichen. Sila ang pinakamataas na kapangyarihan sa lalawigan ng Jiang. Isang salita lang nila, matitigil na ang buhay mo. Gusto mo talagang sumalungat sa lahat, ha? Ano naman? Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad sa kanila ngayon din. Sila lang ba? Hindi sila karapat-dapat. Fang Yichen, kung gusto mong mamatay, sa labas ka mamamatay. Huwag kang makagambala rito, sa bidding ng aming pamilyang Su. Kung ganun, idagdag pa ang Wangxi Group? Ang pamilyang Wang. Tama. Sa pagdiriwang ngayong gabi, hindi lang ang Tianlong Group at si Miss Song ang darating. Pati ang bagong halal na chairman ay personal na dadalo. At ang aming Wangxi Group ay nakikipagtulungan sa Tianlong Group ng mahigit 20 taon. Kami ang pinakamalaking katuwang ng Tianlong Group. Tiyak na makakaharap ko siya ng personal at umangat ng isang iglap. Ngayon, sa tingin mo ba karapat-dapat na ako? Sabi nila, ang yaman ng taong iyon ay kayang pantayan ng isang bansa. Parang pinakamayaman sa buong mundo. Talagang hindi ko alam kung ano ba talaga ang pinanggalingan ng taong iyon. Ang Wangxi Group, kung makakaharap nila ng personal ang taong iyon. Baka sa lalawigan ng Jiang na sila mamayani sa hinaharap. Walang makakapigil sa kanila. Ang pamilyang Wang ha. Ngunit ang inyong pamilyang Wang, sa paningin ko, ay ano ba talaga? Alam ko ang pagdiriwang ngayong gabi. Kayong mga ito, ay gustong ipagmalaki ang pag-api sa akin. Pero pasensya na. Kayong lahat, ay hindi karapat-dapat. Sa buong lalawigan ng Jiang, 187,600 kilometro kwadrado. Ikaw ang nag-iisang tao na nangahas manghamon sa pinakamataas na kapangyarihan. Yamang gusto mong kalabanin ang buong lalawigan ng Jiang. Sige, pagbibigyan ko ang tapang mong iyan. Mga tauhan, Fang Yichen. Wala ka ng pag-asa. baliin ang kanyang mga binti, titingnan ko kung gaano kitigas ang buto ng isang kalaban ng lalawigan ng Jiang. Tigilan ninyo yan. Walang galang na hayop. Alam mo ba kung ano ang katayuan niya? Umalis ka, sandali lang. Ginoong Cheng. Ikaw naman ay General Manager ng Dragon Group.
Desidido ka talagang protektahan. Ang walang kwentang ito, no? Hindi mo kailangang malaman yan. Pero ang dapat mong gawin, ay humingi kagad ng tawad sa kanya. Ito ay para sa inyong Wang Clan Group. Higit pa, para sa inyong Wang Clan, na magkaroon ng daan para mabuhay. Sabihin mo ulit. Kung tama ang pagkakaintindi ko. Sinasabi mo na kung hindi ako magmamadali na humingi ng tawad sa kanya. Kaya niyang gibain ang aking Wang Clan Group, ganun ba? Tama. Ang galing. Hindi na muna natin pag-usapan ang gabing ito. Ako mismo ay nakaharap sa taong mayaman na kayang tapatan ng yaman ng isang bansa. Ako lang mismo, ang negosyo ng Wang Clan Group, ay nakapasok na sa bawat sangay ng Dragon Group. Maliban na lang kung mayroon siyang napakalaking identidad na dominante sa isang henerasyon. Kung hindi, paano niya magagawang gibain ang aking Wang Clan Group? Sa bibig lang ba? Walang kamatayang bagay. Hinampas mo ako? Hinampas na, hinampas. Tama ang unang sinabi mo. Sa paggalaw lang ng mga labi, kayang-kayang gibain ang inyong Wang Clan. Sabihin mo kay Sung Yanran na i-announce ng maaga ang desisyon sa Wang Clan. Opo. Ginoong Fang. Kumusta na ang takbo? Mamaya pupunta ako sa bidding dinner. Una, para i-announce ang mga pamilyang sumali sa bidding para sa tourism town. Pangalawa, mag-a-announce ako sa publiko na si Young Master Fang ang bagong chairman ng Dragon Group. Narinig ko. Narinig kong nagiwalay na si Yichen. Sa babaeng yun na si Suyu. Kaya sa bidding na ito, Ginoong Fang, huwag kayong mag-alala dito. Nang wala na ang tulong ninyo, at ni Young Master Fang, ang Suklan Group kung saan kabilang si Suyu, maging sa kayamanan, o sa lakas ng kultura, ay hindi sapat para makuha ang proyektong ito. Tungkol naman kay Wang Hao ng Wang Clan, at sa kanyang Wang Clan Group, bagamat dati ay nakipagtulungan sa Dragon Group, dahil paulit-ulit siyang hindi gumalang kay Young Master Fang, nawalan na rin siya ng karapatan para manalo sa bidding. Ginang Song. Sa banquet hall, may nangyaring problema. Si Wang Hao ng Wang Clan ay nagalit kay Young Master Fang. Wang Kang Nian, napakaganda talaga ng anak na napala mo. Bibigyan kita ng 10 minuto. Dumating ka agad sa bidding dinner para humingi ng tawad. Kung wala kang makita sa loob ng 10 minuto, magigiba ang angkan ng Wangs ngayong gabi. nabisuhan na ni Young Master Fang. CJ. Fang Yichen. Alam mo ba kung sino si Ginang Song? Siya ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiangcheng, si Binibining Song, ang magiging tagapamahala ng Song family. Sa edad na 24, pinangunahan niya ang Song family sa pandaigdigang entablado at naging pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ang pangalan ng isang ganoong kalaking personalidad, kapag lumabas sa bibig mo, ay isang malaking insulto sa kanya. Tama. Idolo ko si Binibining Song. Sa mundo ng negosyo, sino ang hindi nakakakilala sa kanya? At ayon sa chismis, siya ang bumili sa Tianlong Group. Hoy, wala ka talagang alam sa mundo. Xiao Yu, magsisimula na ang bidding dinner. Kung magpapatuloy siya sa kalokohan, tiyak na madadamay tayo. Fang Yichen, tama na ba ang kalokohan mo? Kailangan bang umabot sa punto ng walang pag-asa bago ka masiyahan? Ang sinasabi mong walang pag-asa. Ano ang ibig sabihin noon? Yung order na yon? Alam na alam mo kung gaano kahalaga ang order na iyon para sa akin at sa Su family. At kung magpapatuloy ka, mawawalan ka pa ng buhay. Napakahalaga. Napakahalaga hanggang sa ibebenta mo ang sarili mo para sa pera sa mga taong akala mo ay makakapagbigay sa iyo ng benepisyo. Suyu, hindi mo talaga alam kung anong klaseng tao ang napalampas mo nitong mga nakaraang taon. At tungkol sa buhay ko, ngayon, nakaupo lang ako rito. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang makakakuha ng buhay ko. Ang lakas ng loob mo, bumaba ka riyan, boy. Ang pwestong iyon ay kumakatawan sa pinakamataas na lugar sa buong Jiangcheng. Hindi si Miss Song, hindi ang Dragon Star Master, hindi ang may napakalaking kapangyarihan at yaman. Ang pwedeng umupo riyan. Paano mo nalaman na hindi ako makapangyarihan? Paano mo nalaman na hindi ako nakatataas sa lahat? Ang kapal ng mukha mo, akala mo sino ka? Akala mo ba talagang kaya mo dominahin ang buong lugar? Sino siya? Karapat-dapat ka bang magsalita ng ganyan tungkol sa kanya? Tama na, sa pagdiriwang ngayong gabi, kung titignan ko ang lahat dito, parang langgam lang kayong lahat sa harap ko.
Fang Yichen. Fang Yichen, kitang-kita ang pag-aalangan mo, ang pagyayabang mo. Malamang matagal mo nang inensayo yan, no? Para sa palabas mo ngayong gabi. Grabe ang effort mo. Sige, gusto kong makita. Hanggang kailan mo itatagal ang pagpe-pretend mo? Sayang, ikaw pa naman ay General Manager ng Dragon Group, pero gusto mo pang sumabay sa kanya sa pagkawasak. Mawawasak ang kinabukasan mo dito. Walang hiya ka. Sa buong Jiang Province, sino ang kayang pantayan siya? Grabe, naloko ka talaga ng malalim. Sasabihin ko sa'yo, siya ay isang basura lamang na itinapon ng Su family. Sa katayuan, kakayahan, kayamanan, maging sa dignidad. Wala siyang kahit ano, kahit sabihin mong aso siya, pinupuri mo pa siya. Dahil wala siyang kahit ano, hindi makapagbigay ng desenteng dowry. Kaya si Suyu, ang nagtapon sa kanya, kaya hindi siya makapagtanggap na siya ay isang gwapong walang dignidad. Gusto niyang magpanggap na malakas para patunayan ang sarili niya. Sayang. Nakita na ni Xiao Yu noon pa, na siya ay putik na hindi kayang patindihin. Kaya hindi siya binigyan ng pagkakataon. Kaya hindi niya nakuha ang gusto niya, at nagtanim ng galit, lalo na sa gabing ito, sinadyang magkagulo. Para lang mapansin, higit pa rito, nagsalita ka ng walang ingat sa hapunang ito, gumawa ka ng kung ano-ano. Walang iba, naiinggit ka lang dahil malapit nang makuha ng pamilya So ang kontrata para sa bayan ng turismo. Gusto mong sirain ang bidding dinner na ito. Ginoong Wang, ang kakayahan mong mag-akala sa sarili mo ay talagang nagpamangha sa akin. Huwag kang magkunwari, Fang Yichen. Akala mo ba talaga ngayong gabi, ang mga kilalang tao mula sa lalawigan ng Jiang na narito, ay hindi nakikita ang iyong mababang isip na plano? Kaya pala ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang gumagawa ng kalokohan ngayong gabi. Hindi ko inakalang ganito kang klaseng tao. Suyu. Kahit anong sabihin ko, hindi ka naniniwala. Pero ang anumang sabihin niya, agad mong pinaniniwalaan ng walang pag-aalinlangan. Gusto ko talagang malaman, sa lahat ng mga taong ito, sinubukan mo bang unawain ako? Si Xiao Yu pa ang sinisisi mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng mukha? Malinaw naman na ikaw lang ang nagpumilit. Tapos kami pa ang may kasalanan sa huli. Lalaki ka pa ba? Ako ang nagpumilit. Lahat ng meron ng pamilya Su ay galing sa akin. Fang Yichen, tama na ang gulo mo. Kulang pa ba ang kahihiyan? Alam kong ang pagtanggi kong pakasalan ka ay isang bagay na malaki ang naging epekto sa'yo. Pero sa huli, hindi naman tayo ikinasal, at hindi ko naman hiningi ang iyong bigay kaya, ikaw ang naglagay sa akin sa alanganin. Kailan kaya, magkakaroon ng isang lalaki, ng responsibilidad at paninindigan na nararapat sa kanya? Tumigil ka, ano ang estado mo? Para pagalitan si Ginoong Fang? Sige na, dahil sa 5 taon, napaghabol mo sa akin, basta tumigil ka at humingi ng tawad, gagamitin ko, ang lahat ng resources ng pamilya Su, para iligtas ang buhay mo. Ito na lang ang huling maitutulong ko sa'yo. Mula ngayon, maghiwalay na tayo. Hindi na kailangan. Sa totoo lang, nag-aalala ka pa rin sa kontratang yon. Fang Yichen, ikaw. Kung ayaw tanggapin ng walang utang na loob na ito, ang kabutihang loob mo, bakit mo pa ipipilit? At ang ginulo niya ngayon, ay ang buong lalawigan ng Jiang. Walang sino man ang makakapagsalba sa kanya. Bagaman bagong salta ang pamilya Su sa lalawigan ng Jiang, hindi naman lahat ng bagay ang kaya nilang panagutan. Tama nga, sa mundo ng negosyo, mula pa noong una, pinakamalaking bawal ang magpadala sa damdamin. Emma Su, payo ko sa'yo, kailangan mong magdesisyon. Kung hindi, baka ang pamilya Su ay maulit ang nakaraan. Yang walang kwentang si Xiao Yu. Desidido talagang sirain ka. Sirain ang pamilya Su. Kung gusto niyang mamatay, mamatay siya. Kasalanan niya yan. Pero ang Su Group, hindi pwedeng magkaproblema. Pinaghirapan mo yan. Fang Yichen, alam ko, bilang isang langgam sa ilalim, hindi mo nauunawaan ang 5 taong pagsisikap ko para sa pamilya Su. Hindi kita sinisisi. Dahil magkaiba ang estado natin, magkaiba ang kalagayan, magkaiba ang pananaw, at magkaiba ang responsibilidad na dinadala. Sa puntong ito, wala na tayong mapag-uusapan. Ano man ang gawin mo ngayong gabi, wala na akong kinalaman dyan. Mabuti nga. Kaya mo pa bang magpanggap, Fang Yichen? Tayo'y parang langit at lupa. Ayaw ko sanang magpakababa para makipagtalo sa'yo. Pero ngayong gabi, una mong, minalanghiya ang lahat ng narito. At mas masahol pa, balak mong sirain ng pamilya So, ang Jiang Province, ay walang lugar para sa tulad mong salot. Ang natitirang oras mo, 5 minuto na lang. 5 minuto, ang haba-haba pa niyan. Paumanhin. Ang oras na ibinigay ko sa'yo, tapos na. Ngayong gabi, ako, bilang chairman ng Wang Group, ay nananawagan sa inyong lahat na maglabas ng pahayag. Ipahayag sa buong Jiang Province, putulin ang kanyang kinabukasan, bilang babala sa lahat. Ang taong ito ay hamak at may masamang ugali. Hindi siya dapat pabayaan. Ang pamilya Zhao ng Jiang Province ay sumasang-ayon na putulin ang kanyang kinabukasan. So, pagkatapos ng gabing ito, ang iyong pangalang walang takot sa kamatayan
ay lalaganap sa buong Jiang Province. Para sa'yo, iyan ay isang karangalan. Hindi mo makakamit sa walong buhay. Ang Li Family Xingyao Group ng Jiang Province ay muling nagsumite. Putulin ang kanyang kabuhayan. Kasama rin dyan ang Sun Family Tengda Group. Dapat mong maintindihan, bata. Dapat mong malaman ang paggalang at kung kailan hihinto. Sabay-sabay na kumilos ang tatlong malalaking pamilya, 100 taon sa Jiang Province bago mo ito muling makita. Hindi na mabubuhay ang mga taga-trabaho. Ang Wu family ng Jiang Province ay handang putulin ang kanyang kabuhayan. Gusto mo talagang mamatay? Ngayon ay tapos na talaga. Xiao Yu, buti na lang hiniwalayan mo siya. Kung hindi mo alam kung ano ang magiging epekto niya sa iyo. Ito ba ang gusto mong mangyari, Fang Yichen? Pagkatapos ng gabi na ito, sa lahat ng industriya sa Jiang Province, wala kang mapapasukang trabaho, wala kang magagamit na industriya. Kahit na magpalimos ka, walang magbibigay sa'yo. Wala nang lugar para sa iyo sa Jiang Province. Fang Yichen, kaya mo pa bang magpanggap? 1 minuto. Ibig mong sabihin, pagkalipas ng 1 minuto, darating na si Ginang Song sa eksena, para ideklara ang pagbagsak ng pamilya Wang, di ba? HMP, talagang ikaw ay, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Sige, hahayaan kitang maramdaman ng dahan-dahan, kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Tao. Ang laki ng kapal ng mukha ninyo. Ginang Song. Binibining Song, dumating na po kayo, Yisong. Malugod po naming tinatanggap si Yisong. Una, nais ko sanang hayaan kang maramdaman ng dahan-dahan ang kawalan ng pag-asa. Pero ngayon, mukhang mas lalo ka pang maghahirap. Ganon ba? Di mo alam kung saan ka lulugar. Di hintayin natin. Talagang di mo alam kung saan ka lulugar. Di ka pa ba tatayo? Ipipilit mo pa ba ang gusto mo? Bakit ako tatayo? Narito na si Ginang Song. Kung makakakuha ka man ng kahit isang pag-asang mabuhay, mula sa kanya, di ka nila, itataboy sa sulok. Kung mananatili kang nakaupo dyan, magagalit lang si Ginang Song. At sayang lang ang huling pagkakataon mo. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan. Ngayong gabi, silang lahat ang dapat lumuhod sa akin. Bakit ka pa rin nananaginip ng mga pangarap na imposible? Hindi mo ba kayang tanggapin ang sarili mo? Ang bawat isa sa handaan ngayong gabi ay antas na habang buhay mong hindi maaabot, isinilang ka lamang upang tumingala sa likuran ng iba. Bakit ayaw mong magpakumbaba? Malika, Suyu. Walang mataas o mababa ang mga tao. Bagamat ako ay galing sa karaniwang pamilya, ngunit sa sandaling ito, ako, Fang Yichen, ay nakatayo rito. Narito po ako sa harap mo, Ginoong Fang. Ngayong araw, sa harap ko, kung sino ang gusto mong wasakin ni Ginoong Fang, siya ang mawawasak. Binibining Song, ano po ang ibig sabihin nito? Si Binibining Song ay ang pinakamayaman sa Jiangsheng, at ang pamilyang Song ang nangungunang pamilya sa Jiang Province. Ayon sa sabi-sabi, bawat isa sa mga supling ng pamilyang Song sa Jiang Province ay kayang magtayo ng sariling sangay, at ang bawat sangay na ito ay kayang mag-isa at maging isang mayaman. Ang pamilyang Song ng Jiang Province ay isang napakalaking angkan na binubuo ng mga mayayamang ito. Itong lalaking ito, paano talaga siya nakakonekta kay Binibining Song? Imposible yan. Walang imposible. Ang Ginoong Fang ng Jiang Province ay ang pinakamalaking sandigan ng Songjia. Ang pinakamalaking sandigan. Ipinagkakaloob ang aming handog. Dumating na ang handog mula sa Songjia ng Jiang Province. Ang Songjia ng Jiang Province ay nagpupugay kay Ginoong Fang Yichen. Ginoong Fang, ipinagkakaloob ang isang Rolex Submariner Hulk, isang pirasong custom-made na relos, isang Maybach, isang mansion sa Tianzi Haoyuan. Isang maliit na handog lamang. Sana'y tanggapin po ito ni Ginoong Fang. Huwag po sana kayong magsawalang bahala. Kaya, siya ang iyong pinakamalaking sandigan. Tama ba? Tama man o hindi, ano ang kinalaman niyan sa'yo, Binibining Su? Huwag kang magkunwari dyan. Fang Yichen, dati pa naming inakala na ninakaw mo ang black card ni Binibining Song. Hindi namin inaasahan na matagal na pala kayong magkasama. Ikaw na nanliligaw sa aming si Xiao Yu ay naglalaro sa dalawang babae. Talagang wala kang hiya. Sino ang nagutos sa iyong magsalita? Sinampal mo ako. Hindi mo nga alam kung sino ka talaga. Kung hindi kita, sino pa ang aapihin ko? Subukan mong ulitin yan. Hoy, Ingatan mo ang iyong kamay at bibig. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Fang Yichen. May isang sandali. Akala ko talaga ikaw yun. Kapag may kakayahan ka na, maaari kang umasa sa sarili mong kakayahan para kumita at mamuhay ng maayos at tahimik. At least yung mga lalaking nanligaw sa akin, si Suyu, ay hindi naman ganun kababa. Pero ngayon, nakakadiri ka talaga. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Alam kong yung gusto kong sabihin ngayon ay hindi magugustuhan pag narinig mo. Pero ito ang katotohanan. Ang galing-galing mo nga talaga ngayong gabi. Nanggulo ka sa bidding banquet tapos nakaupo ka pa sa upuang yan. Sa buong Jiang Province. Walang makakagawa niyan, kundi ikaw lang. Pero ano naman ang ibig sabihin noon? Hindi mo naman yan nagawa sa sarili mong kakayahan. Nasa likod ka lang ng isang babae. Kahit gaano ka kasikat ngayong gabi, ikaw pa rin yan.
hindi ka pa kailanman nakatayo ng parang isang tunay na lalaki na umasa sa sarili mong kakayahan. Ang sinabi ni Emma Su, talagang nagulat ako kung ganyan na ang pag-isip mo sa akin. Sa tingin ko, wala nang kailangan. Pag-usapan pa sa pagitan natin. Mga taong bulag ang mata, hindi makilala ang tunay na Panginoon. Kayong mga tao, puro kahibangan lang ang alam, para magpatahimik ng sarili. Nakakatawa talaga. Ano ang ibig mong sabihin? Wala naman. Sinasabi ko lang ang totoo, tungkol naman sa kanyang pagkatao. Malayo sa kayang abutin ng inyong mga isipan. Pero dahil nakikita kong wala kayong alam, sa mga bagay-bagay, baka sakaling may bulong ko, ng kaunti sa inyo. Huwag na, isang taong walang narating, na laging nakatago, sa likod ng iba, wala akong interes. Ang taong katulad niya, lalo lang nakakadiri sa akin. Oh, sana huwag kang magsisi. Marami ang dahilan, para pagsisihan ko ang isang bagay. Pero hindi dahil sa kanya. Ang pagtanggi kong pakasalan siya, ang pinakatamang desisyon, na nagawa ko sa buhay ko. Ikaw naman, MS Song, ikaw na dating chairman, ng Tianlong Group. Hindi na kailangan na makisama sa isang walang kwentang lalaki. Sayang lang ang oras at lakas mo. Ang taong katulad niya, puro pagkabigo lang ang idudulot sa iyo. Kung alam mo na ako ang chairman ng Tianlong Group, ano ang karapatan mo? Nautusan ako na si Song Yanran. Pumunta ako sa silo-silong ito para asikasuhin ang isang mahalagang bagay. Wang Hao. Ano po ang utos ninyo, MS Song? Umaasa ka sa Wang Group, na partner ng Tianlong Group. Kaya nagpapakita ka ng kapangyarihan dito. Ngayon, sa selo-selong ito, lalo kang nagsasalita ng walang ingat. Paulit-ulit mo pang pinipigilan si Ginoong Fang. Sa tingin ko, simula ngayon, hindi na kailangan ng Wang Group. MS Song, nagkakamali po kayo. Si Fang Yichen, paulit-ulit na walang respeto sa iba, at nangaalipusta pa sa inyo. Ang ganyang klaseng tao, kung mananatili sa Tianlong Group, makakasira lang sa imahe nito. Mula ngayon, wala nang Wang Group sa Jiang Province. MS Song, isinasaalang-alang ko na kayo ang dating chairman ng Tianlong Group, kaya kayo iginagalang ko. Pero ngayon, parang wala na kayong karapatan, di ba? Hindi na natin pag-usapan kung sino ang bagong chairman. Ang Tianlong Group, ang pinakamalaking shareholder sa likod nito, ay si Fang Kanghai, ang pinakamayaman sa mundo. Si Matandang Fang, matalik na kaibigan ng aking ama. Ang ginagawa mo ngayon, parang hindi mo si Matandang Fang ikinukonsidera. Tama po, Inma Song. Hindi mabilang ang yaman ni Matandang Fang. Ang mga kilalang kumpanya pa lang, ay daan-daang piraso na. Kaming lahat na nandito ngayon, kung pagsasama-samahin ang aming mga ari-arian, hindi pa abot sa 10% ng kay Matandang Fang. Ngayon, dahil sa isang taong walang kapangyarihan at impluensya, gumawa kayo ng isang padalos-dalos na desisyon. Baka ma-offend niyo si Matandang Fang. Ano ang nangyari? Ginoong Fang, narito na po kayo. Pasensya na po at hindi ko kayo nasalubong. Kanina, ano ang ginagawa ninyo? Boss Fang, may naiwan na pagkukulang sa dinner party kanina. May pumasok na langaw. Langaw. Isang taong naghahanap ng sarili niyang kamatayan. Napakatanga. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para mapapaniwala si Miss Song na ipagtanggol siya. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Fang. Maaasahan niyo kami, Boss Fang. Tatawagan na namin ang mga tao para alisin siya. Kayong mga ito, ang yabang ninyo, ha? Ako po si Wang Hao. Malugod po naming tinatanggap si Boss Fang. Boss Fang. Kanina, si Miss Song, para lang sa isang manggagawa, gusto niyang paalisin ang aming Wang Group sa listahan ng mga kasosyo. Matagal na po kayong magkaibigan ng aking ama, sa relasyon at kapangyarihan ng aming pamilya, wala kaming dahilan para matanggal. Kung sana ngayong gabi, ang aking ama, ay nakasama rin sa dinner party na ito, para makapagkwentuhan kayo, mas maganda sana. Si Wang Kang Nien, kung makakasama niya ako, ang gabing ito para sa Wang family, ay isang napakagandang pagkakataon. Alin sa mga mata mo? Ang nakakita sa pagdating niya, paumanhin, Ji Fang. Nagpadalos-dalos po ako. Pero kanina lang, may isang sip-sip ng pamilyang Su, ang matapang na nagsabi, nawawasakin niya ang Wang Group. Hindi ko po agad natiyak kung totoo, kaya nais ko pong magtanong sa inyo. Sip-sip ng pamilyang Su? Tama po. Siya nga po yon. Isang lalaking nanligaw kay Soyo ng 5 taon, pero wala man lang maipresentang. Disenteng bigay kaya, nahal ata ang balak niya ng pamilyang Su, kaya itinakwil siya bilang walang kwenta. Dahil nga tinaboy siya ng pamilyang Su, kaya hindi siya makapagpigil. Lihim siyang gumagawa ng masama. At ngayong gabi, sa kanyang hamak na kalagayan, ay nagpakita pa siya sa bidding gala na puno ng mga kilalang tao. Wala siyang pakundangan sa lahat ng naririto, walang paggalang. Minamaliit niya ang kapangyarihan ng Jiang Province na narito ngayon. Bastos magsalita, walang modo, nang hamok sa buong lugar. At paulit-ulit niyang inira ang pangalan ng Tianlong Group. Maayos kaming nakiusap, pero lalo pa siyang naging agresibo. At walang hiya siyang umupo sa pangunahing upuan sa bulwagang ito. Nagmamalaki siyang siya ang nasa tuktok ng kapangyarihan sa Jiang Province.
Kay laking kapalaluan, nararapat siyang parusahan. Tama, hindi dapat patawarin ang taong ito. Kaya, nag-utos po ako ng walang pahintulot Kasama ang maraming kilalang tao dito. na maglabas ng utos. Ipapaalam sa buong Jiang Province, putulin ang kanyang kinabukasan, bilang babala sa lahat. Mabuti! Sa ganitong klaseng tao na matigas ang ulo, ganyan talaga ang dapat gawin. At saka, ang paglapastangan sa tiyan ng group, 1,000 beses na dapat mamatay para doon. Haha. Pinutol namin ang kanyang kinabukasan. Dapat na siyang maging mapalad. Pero hindi ko inaasahan na darating si Ginoong Fang ngayon. Sige. Ha? Ang galing ninyo talaga, ha? Salamat sa papuri, Ginoong Fang. Trabaho ko lang po iyon. Ha? Sandali lang po. Aalisin ko muna ang walang kwentang taong ito para hindi masayang ang paningin ninyo. Aalisin? Sa tingin ko, ang dapat aalisin ngayong gabi ay kayo. Ginoong Fang. Fang Kanghai. Fang Yichen, nababaliw ka ba? Xiao Yu. Huwag mo siyang pakialaman. Kung gusto niyang mamatay, hayaan mo. Huwag tayong madamay. Fang Yichen. Ang lakas ng loob mong tawagin ng diretso ang Ginoong Fang. Ikaw ay talagang... Bulag ka ba? Boss Fang, anong ginagawa ninyo? Umalis ka dyan. Wala na. Talagang nagalit na si Boss Fang. Kahit si Yang Master Wang at ang pinuno ng Sun Family, kayang-kayang sampalin. Xiao Yu, umalis na tayo. Huwag na nating pakisamahan ang taong to. Kung hindi lang ang order ang mawawala, pati tayo madadamay. Fang Yichen. Kasalanan mo to. Wala kang ibang masisisi. Hi. Yichen. Huli na ang dating ko. Kumusta, Young Master Fang? Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano ito nangyari? Imposible ito. Fang Kanghai. Tingnan mo ang mga makapangyarihan sa Jiang Province sa ilalim mo. Ang yayabang talaga. Responsibilidad ko ito. Mamaya, papaunawain ko sa'yo. Yichen. Umupo ka. Ang pwestong ito ay ang pinakamataas sa buong Jiang Province. Hindi ito pwedeng upuan ng sinuman, maliban sa iyo, Fang Kanghai, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi rin ako karapat-dapat umupo dito. Natatakot akong kapag umupo ako, magagalit ang lahat. Sinong may lakas ng loob? Yichen. Umupo ka na. Sige, tatanggapin ko na ang alok. Kayong mga nag-aastang mataas. Akala ninyo ang gagaling ninyo. Inaapi ninyo ang isang taong nasa pinakamababa ng lipunan. Boss Fang, nagkakamali po kayo. Isa lang siyang sip-sip ng pamilya So. Ikaw, Bakit mo siya binibigyan ng ganong importansya? Tumigil ka. Tatay. Bakit mo ako? Huwag mo akong tawaging tatay. Ako si Wang Kangnien. Wala akong tanggang anak na tulad mo. Tatay. Ano ba? Nakakapal pa ng mukha mong magtanong. Ang mga ginawa mo ngayong gabi, wala ka bang malay? Tatay. Ano ba ang ginawa ko, tatay? Ang Wang's group natin. Ito na ang huling sandata ng angka nating Wang. Isang hakbang na lang. Makakaakyat na tayo sa tuktok at maghahari na. Pero ngayon, ikaw, walang utang na loob na anak. Sinira mo ang lahat, walang utang na loob. Tatay, talagang hindi ko alam ito, tatay. Talagang hindi ko alam. Umalis ka dyan. Presidente Fang. Ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Ako si Wang Kangnien ang may malaking kasalanan. Handang tanggapin ang anumang kaparusahan. Tungkol naman dito sa walang utang na loob na anak. Hindi siya dapat patawarin. Ngayong gabi, palalayasin ko siya sa angkan namin. Ang kanyang buhay. Nasa sa inyo na ang pasya. Tatay. Nagkakamali ako, tatay. Tumigil ka. Kanina sa telepono, ano ang sinabi ni Miss Song? 10 minuto ang ibinigay sa'yo para makarating sa bidding venue. Kung hindi, wawakasan ng Wang's group mo. Boss Fang. Sa mga nakaraang taon, buong puso akong naglingkod sa inyo. Nakikita naman po ninyo yon. Nakikiusap ako sa inyo. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang aming pamilyang Wang. Pakiusap, Boss Fang. Lene. Wang Kangnien. Bakit mo kailangang magpakumbaba ng ganito? Ayon kay Wang Hao, pagkatapos ng gabing ito, ang inyong pamilyang Wang ay tataas na ng gusto. Bakit mo pa kailangang humingi ng tulong sa kanya? Walang utang na loob. Mag-apologize ka agad. Fang Yichen. Ginoong Fang. Maaari ninyo siyang gawin ang anumang gusto ninyo. Sana kung walang utang na loob na ito,
hindi kami magrereklamo. Sinabi niya kanina, nababaliin niya ang mga binti ko. Para makita kung gaano katibay ang mga buto ko. Kung susundin ang sinabi ni Wang Hao, ako ay isang asong humahalik pa rin ng pamilyang Su. Higit pa riyan, ako ay isang salot sa lalawigan ng Jiang. Kung gayon, anong karapatan mo para siya ay parusahan? Bakit hindi? Wang Kang yan. Ano sa palagay mo ang dapat gawin sa kanya? DSK. Ang inyong pamilyang Wang. Talagang napakalakas ng impluensya, ha? Wakas na para sa aming pamilyang Wang. Ikaw, walang utang na loob. Itinulak mo ang pamilyang Wang sa walang katapusang kapahamakan. Walang utang na loob. Tatay, nagkamali ako. Tatay, walang imposible. Mga tauhan. At akin palabas. Ito ang pinili mo. Sinabi ko na. Kahit gaano kalaki ang dowry na gusto mo, kaya kong ibigay. Ako. Sinabi kong ang pamilyang Su ay umabot sa kinaroroonan nito ngayon dahil sa akin. Sinabi kong ako ay dumating ng marangal at hayagan. Sinabi kong gusto nilang putulin ang aking kinabukasan pero hindi pa sapat ang kanilang kakayahan. Sinabi kong ang pwestong ito ay para sa akin. Naniniwala ka na ba ngayon? Nitong 5 taon. Itinatago mo ito sa akin. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo lang sana, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Kung sinabi ko sa'yo, maniniwala ka ba? Huwag kang magdahilan. Nitong mga nakaraang taon, ang pagsisikap ni Xiaoyu para sa Su Group, lahat ay nakakita. Ang ganda ng salita mo, pero ang gusto mo lang talaga ay sisihin si Xiaoyu dahil tinanggihan ka niya. Lalaki ka pa ba? Ha? Tumahimik ka. Hinampas mo pa ako. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, papatayin kita. Ikaw. Tama na, Fang Yichen. Hindi ko alam kung bakit nitong 5 taon, itinago mo ito sa akin. Pero itong 5 taon, ay inialay ko ang lahat ng lakas at pagod ko, nagsikap ng husto, bago na itatag ang Su Group. Hindi mo pwedeng dahil lang sa isang salita, ay paalang saysay, ang lahat ng pagsisikap ko. MS, Su, medyo, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kung wala ang koneksyon ni Yichen, ang pamilya Su ninyo, ano ba ang halaga ninyo? Karapat dapat ba kayong pumasok sa bidding banquet ngayong gabi? Tama siya. Hindi talaga tayo magka-level. Magkaiba ang ating daan. Pagkatapos ng gabing ito, mag-ingat ka. Kayo, may sasabihin pa ba kayo? Ginoong Fang, isang pagkakamali lang ang nangyari kagabi. Talagang pagkakamali lang. Lahat ng ito ay talagang pagkakamali lang. Ginoong Fang. Kagabi, simulat sa pool, ang mga Wang at Su ang laging ng udyo. Kami naman. Mula sa simula pa lang, ayaw na naming makisali. Gayunman, kagabi talagang mayroon kaming mga pagkukulang. Ako si Sun Zijian, handang humiling ng paumanhin kay Ginoong Fang. Kung si Ginoong Fang ay may iba pang kahilingan, ang pamilyang Sun ng Jiang Province ay gagawin ang lahat para matugunan iyon. Walang tutol. Ako si Zhao Gaoyao ay handa rin kay Ginoong Fang. Humiling ng paumanhin, tutugunan ang lahat ng kahilingan ni Ginoong Fang. Ito rin sa ngalan ng aming pamilyang Li sa Jiangsheng. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Ginoong Fang. Kasalanan ko ang lahat kagabi. Madali akong naniwala sa pamilyang Wang. Sa isang panig na salita lang ng batang binata nila. Pakiusap, patawarin niyo ako. Isang pagkakamali lang pala. Kung gayon, hindi ko na ito pag-interesan. Putulin niyo ang inyong sariling kinabukasan. Ginoong Fang, napakatawa naman po ninyo. Ang biro ninyong ito ay parang napakakakaiba naman. Hindi ako nagbibiro. Ginoong Fang. Ano, ang ibig ninyong sabihin? Literal ang ibig kong sabihin. Ginoong Fang, ang kahilingan ninyong ito ay parang pinipilit niyo kaming gawin ang imposible. Ano? Hindi niyo naintindihan ang sinabi ko. Ginoong Fang, ang ibig naming sabihin, anong uri ng kabayaran ang gusto niyo? Gagawin namin ang lahat para matugunan yon. Mamahaling sasakyan, magagarang bahay. Mamahaling alahas. Kasama na ang aming mga negosyo, ay maaari naming ialay sa inyo. Ngunit itong pagputol sa sariling kinabukasan ay talagang, noong pinaputol ninyo ang aking kinabukasan, mas determinado pa kayo kaysa ngayon. Hindi, malaking pagkakamali lang yon. Ngayong gabi, nagtipon-tipon ang mga makapangyarihan sa Jiang Province. Pinaputol mo ang kinabukasan ng lahat. Ito ay katumbas ng pagpapawala sa mga kilalang pamilya sa Jiang Province. May problema ba dyan?
Iginagalang kita, kaya tinatawag kitang sir. Pero dapat mong maintindihan na dapat laging may puwang para sa pag-urong. Kung ipipilit mong gawing ganap, baka magdulot lang ito ng mas malaking problema. Sun Zijan. Boss Fang. Ikaw ang pinakamalaking shareholder ng Tianlong Group, at ang pinakamayaman sa buong mundo. Iginagalang ka namin. Pero ang ginawa niya ngayong gabi, hindi ito matatanggap ng Jiang Province. Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Boss Fang, dapat may hangganan ang lahat. Talagang kulang sa inat ang aming pagkilos ngayong gabi, kaya handa kaming magpakumbaba at magbigay ng kompensasyon bilang paghingi ng paumanhin. Pero ang gusto niyang lipulin ang mga kilalang pamilya, hindi iyon magiging posible. At ang bawat isa sa naririto ngayon ay walang iba kundi mga kasama sa pag-ahon at pagbagsak ng Jiang Province. Sa loob ng ilang dekada, malalim ang ugat at matatag ang pundasyon. At siya, anong karapatan niya na sa isang salita lamang ay puksain na kami? Tama ang sinabi ni Boss Son. Ang pamilya Zhao ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Jiang Province. Paano kami magpapakamatay dahil lang sa isang magaan niyang salita? Boss Fang, malaking bagay ito. Kung biro lang, ayos lang sana. Pero kung seryoso ka talaga, hindi rin ito matatanggap ng pamilya Li. Mag-ingat kayo. Masyado naman pong mabigat ang salita niyo, Boss Fang. Nagsusumikap lang kaming magtanggol sa sarili. Pwede ang paghingi ng tawad at kompensasyon. Pero ang magpakamatay, hindi talaga pwede. At ikaw, bata, nakakuha ka ng paggalang mula kina Boss Fang at Miss Song. Talagang kahanga-hanga. Hindi ko kayang pantayan. Pero may paalala pa rin ako sa'yo. Maging marunong sa paggalang at pag-urong. Kung lahat ng pamilyang naririto ngayong gabi ay magtutulungan laban sa'yo, baka hindi mo kayanin. Ganoon ka ba kasigurado? Tama. Ilang dekada na akong namumuno sa Jiang Province, at aking sariling kamay ang nag-angat sa pamilya Sun sa pinakamataas na pwesto. Kung iwanan ang aking katayuan, may lakas pa rin ako ng loob, at kakayahan bilang sandigan. At ikaw, kung aalisin ang paggalang, nina Boss Fang at Miss Song sa'yo, ano pa ang natitira? Kung talagang may paraan ka para mapasunod ang lahat, bakit hindi mo ipakita? CJ, kung ganon, bibigyan kita. Song Yanran, Narito. sa loob ng 3 minuto. Gusto kong makita ang pagbagsak ng pamilya Sun. 3 minuto. Bagamat hindi na kasing yaman ang pamilya Sun, ang mga naiwang kayamanan at negosyo ay hindi basta-basta mawawala. Sa loob lang ng 3 minuto, malamang kahit sina Yifang at Yanji Song ay hindi rin magagawa yon. Mali ka, Sun Zijan. Sapat na ang 3 minuto para sa pamilya Sun, ayon kay Jifang. Kung ikaw mismo ang pumutol sa iyong daan, may pag-asa ka pa. Pero sa nangyari ngayon, mukhang wala ng pag-asa para sa pamilya Sun. Yenye, Song, bakit mo siya ipinagtatanggol? At bukod pa riyan, hindi lang ang pamilya Sun ang narito ngayong gabi. Tama. Ang pamilya Zhao ay handang sumuporta sa pamilya Sun. Mabuti. Pag-isahin na nating ayusin ang 3 malalaking pamilya sa Jiang Province. Opo, Mukhang talagang gusto mong tapusin ito ng tuluyan. tama na. Paulit-ulit kang hindi gumagalang kay Jifang. Mga tao. Yenye, Song, talaga bang dahil sa kanya? Magiging kaaway mo ang lahat ng pamilya sa Jiang Province. Ang mga pamilya sa Jiang Province, anong karapatan nila para ikumpara kay Jifang? Kahit hindi kami ang pinakamagaling, kami pa rin ang mga nasa mataas na posisyon sa Jiang Province. At siya, maliban na lang kung mayroon siyang napakalakas na koneksyon na kayang durugin ang lahat, imposibleng pilitin kami. Sirain ang aming sariling kinabukasan. Tama. Imposible talaga. Yusun, may masamang balita. Ang kumpanya ay inatake ng hindi inaasahan. Malapit na itong mabangkarote. Ano? Ano ang sinabi mo? Impossible. Kung si Yifang ang nagsabing puksain, ang pamilya Sun, baka maniwala pa ako. Ngunit ikaw, anong karapatan mo para magkaroon ng ganoong kapangyarihan? Tiyak na pek ito. Fang Yichen. Ilan pang bagay ang hindi ko alam tungkol sa iyo. Ang bagong chairman ng Tianlong Group ay hindi pa nakaupo sa pwesto. Wala na ang pamilya Wang. Kung mawawala rin ang pamilya Sun, mahihirapang may makakain sa order ng bayang panturista sa buong Jiang Province. Kahit na ikaw na isang batang walang alam. O kahit si Yifang na malaking shareholder, walang kakayahang gawin yon. Kung hindi ka papatayin, labag ito sa katarungan. Tanggang bulag ka. Ang chairman ng Tianlong Group, ipinapahayag ko ngayon. Fang Yichen, ang bagong chairman, ay malapit nang umakyat sa entablado. Bumilis ka at umalis ka na rito. Dumating na ang iyong katapusan. Fang Yichen, umaasa sa suporta ni Jisong at Jifang. Hanggang kailan pa ba ito? Kailangan bang guluhin ang buong lalawigan hanggang sa magkagulo lahat? Suyu, sinabi ko na huwag mong gamitin ang iyong makipot na pananaw para sukatin ako. Malugod naming tinatanggap ang bagong chairman. Anak. Maligayang pag-uwi. Sa pagkakataong ito, nagkamali ako ng pagtingin.
Ang pamilya Su. Tapos na ang pamilya Su. Xiao Yu. Kasalanan ko ito, bulag ako. Mawawala na ang pamilya Sun sa lalawigan. Ako, si Sun Zijian, ay handang magsakripisyo ng aking buhay. Nakikiusap ako, Chairman, na bigyan niyo ang mga kabataan ng aming pamilyang Sun ng pagkakataon. Pwede ang mga may mabuting asal. Salamat, Chairman Fang. Kayo naman, Kami rin ay handang magsakripisyo ng aming buhay. Nakikiusap kami, Chairman Fang, na bigyan niyo ang mga kabataan ng aming dalawang pamilya ng daan patungo sa buhay. Ang paglilinis sa mga pamilyang ito ay ipapasa ko sa iyo. Opo, bakit ganito? Isang gabi lang ang lumipas. Bakit? Wala na. Ang aming pamilyang Su ay hindi talaga nakaligtas sa pagbagsak. Ipagbigay alam sa mga malalakas na kumpanya sa Jiang Province na ang lahat ng matapat ay maaaring dumalo pagkatapos ng 3 araw sa proyektong maliit na bayan ng kultural na turismo ng Qianlong Group Sundin ang utos ng chairman. at maglabas ng isang anunsyo. Ako ang magmamana ng negosyo ng pamilyang Fang at magiging chairman ng Qianlong Group. Sundin ang utos ng chairman.